Isang araw, sa isang liblib na nayon sa labas ng Tokyo, ang mga alagang hayop ay nagsimulang masawi magdamag sa hindi malamang dahilan. Ang mga bangkay ay pinaghiwa-hiwalay na ang kanilang mga organo ay kinakain na parang isang halimaw na pinagpipiestahan sila tulad ng mga taong kumakain ng tacos. Tinawag ng mga taga-nayon si Inogami, na isang espesyal na detective na dalubhasa sa pagharap sa paranormal na pumunta at imbestigahan ang kaso. Pagkatapos, nakikita namin ang isang grupo ng mga bata na tuwang-tuwa na naglalakad pauwi, pinag-uusapan ang pagdating ng isang cool na detective mula sa Tokyo. Kabilang sa kanila, mayroong batang na nagngangalang Yotaro, na anak ng kliyente ni Inogami. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na dapat siyang pumunta sa lungsod kasama ang detective dahil siya ay masyadong cool at mayaman para sa bundok na ito. Pagkatapos ay tinanong nila siya kung maaari nilang bisitahin ang kanyang bahay upang makita ang detective, at sinabi ni Yotaro sa kanila na maaari silang pumunta hanggat hindi nila aabalahin ang mga bisita. Pagkatapos nito, lumingon siya sa bukid, at nakita namin ang isang batang lalaki na may itim na buhok, na may kakaibang kwintas na nagtatrabaho ng husto sa kanila. Ang pangalan niya ay Kabani, at pinagtatawanan siya ni Yotaro at sinabihan siyang ilayo ang mukha niya sa bisita dahil mabaho talaga siya. Samantala, nakikita namin ang detective, si Inogami, na nag-aalala tungkol sa kanyang na-flat na gulong sa gilid ng kalsada. Sa kabutihang palad, dumating ang nanay ni Yotaro, si Mrs. Kisaki, para isakay siya sa kanyang pick-up truck at sinabing may ipapadala siya para mag-asikaso ng kanyang sasakyan. Sa kanilang pagpunta sa villa, sinabi niya sa kanya na ang mga alagang hayop na nabubuhay kahapon ay biglang nasawi sa magdamag, at ang kanilang mga bangkay ay nabubulok. Sinabi niya na hindi ito mukhang gawa ng isang tao, at lahat ng tao sa nayon ay talagang natatakot. Pagkatapos ay sinabi ni Mrs. Kisaki sa kanya na hindi pa niya sinasabi sa sino man sa mga bata dahil ayaw niyang matakot silang pumasok sa paaralan. Pero kung may mangyari man sa kanila, ayaw niyang may masamang tsismis na lumabas. Sa pamamagitan nito, dinala siya nito sa villa at pinaghain siya ng tsaa. Habang nakikita niya si Yotaro at ang kanyang mga kaibigan na sumilip mula sa isang sulok upang tingnan siya, lumabas si Inogami para kumaway sa kanila at pagkatapos ay lumabas upang iunat ang kanyang likod, at napansin ng lalaking may itim na buhok na nagtatrabaho sa bukid. Tinanong niya ang may-ari kung nananatili siya sa bahay mula sa paaralan hanggang sa trabaho, at sinabi niya na sasagutin niya ito sa ibang pagkakataon. Pagkatapos nito, lumukso si Inogami sa hot spring sa labas ng villa para maligo, at pumasok si Yotaro para maghugas ng kanyang likod. Sinimulan niya siyang lagyan ng sabon at sinabi sa kanya kung gaano niya kamahal ang Tokyo, at gusto niyang pumunta doon. Matapos may boring sa kanyang mga sinasabi, tinanong siya ni Inogami tungkol sa batang lalaki sa bukid, at ipinaliwanag ni Yotaro na siya ay binyansagang mabaho. Tinanong ni Inogami kung tungkol saan iyon, at sinabi niya na ito ay maaaring isang bagay na ipinanganak siya ngunit ang kanyang katawan ay talagang kakaiba at siya ay pangit din tingnan, kaya hindi nila siya pinapayagang magtrabaho sa paligid ng mga bisita at walang sino man ang talagang gustong pumunta malapit din sa kanya. Iniisip ni Inogami na ito ay kawili-wili at pagkatapos ay lumabas ng paligan. Sa labas, nakatagpo niya si Mrs. Kisaki at hiniling sa kanya na hayaan ang ibang bata na maging katulong niya. Dahil dito ay talagang naiinggit si Yotaro sa kanya, at kinabukasan pinalagon si Kabani at pumunta siya upang ihain kay Inogami ang kanyang almusal. Pagkatapos maghain ng mga pinggan, sinubukan niyang umalis ng maaga, ngunit pinigilan siya ni Inogami, ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang okultasmo na investigador, at tinanong siya kung may nakita siyang kakaiba habang nagtatrabaho sa bukid. Ipinakilala ng batang lalaki ang kanyang sarili bilang Kabani at iminumungkahi na pag-usapan nila ito pagkatapos ng kanyang pagkain, dahil walang sino man sa inang gustong kumain kasama niya dahil sa kanyang amoy. Ngunit tiniyak siya ni Inogami, na sinasabi na ito ay walang kaso sa kanya at ang mga masisipag na lalaki ay hindi dapat mag-alala ng labis tungkol sa kanilang amoy. Nagtataka si Kabani tungkol sa kalinisan ni Inogami, ngunit pagkatapos ay nagsalita at sinabing sa kanyang palagay, isang halimaw ang nasa likod ng kaso ng nasawi na hayop, kaya na-curious si Inogami. Tinanong siya ni Inogami kung paano niya nalaman, dahil hindi sinabi ng kliyente sa sinumang bata ang tungkol dito, at inihayag ni Kabani na siya ang may tungkulin sa pagtatapon ng mga katawan. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niyang alagaan ang mga ito sa gabi na may kabilugan na buwan, at sa palagay niya ay darating din ang halimaw sa oras na ito.
Nang marinig ito, nasasabik si Inogami at nagpas siyang manatili doon ng 5 araw hanggang sa susunod na kabilugan ng buwan. Habang hinihintay iyon, tinutulungan niya si Kabani sa kanyang trabaho, at magkasundo sila. Nililinis nila ang mga imbornal, nanghuhuli ng ilang hayop, at nagtutulungan pa nga sa bukid. Isang araw, habang nagtatrabaho sa bukid, napansin ni Inogami ang kakaibang kwintas na bato sa leeg ni Kabani. Hiniling niya na tingnan ito ng malapitan, at itinanong kung saan niya ito nakita. Sinabi ni Kabani na ito lamang ang naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang noong siya ay inabandona. Tinitingnan ni Inogami ang kanyang malungkot na mukha, at pagkatapos ay ipinahayag na ito ay tinatawag na life stone, at ito ay isang napakabihira at espesyal na artifact. Sinabi niya na walang paraan na may mag-iiwan sa kanya ng ganoon kamahal na bato, at nangangahulugan ito na hindi siya pinabayaan ng kanyang mga magulang at tiyak na may dahilan sa likod nito. Pagkatapos ay nag-aalok siya sa kanya ng kanyang mga serbisyo bilang isang detective, at sinabi na maaari niyang tulungan siyang mahanap ang kanyang mga magulang kung sila ay buhay pa. Dahil dito, medyo umaasa si Kabani na makikilala niya ang kanyang tunay na mga magulang balang araw. Pagkalipas ng 5 araw, hinihintay ni Kabani si Inogami sa buong buwan ng gabi sa likod ng kamalig upang maimbestigahan nila ang sanhi ng mga nasawi na hayop. Ngunit sa halip na ang detective, si Yotaro ang unang lumabas at hinawakan siya sa kanyang kwelyo. Nakaramdam siya ng sobrang inggit sa hindi pagpili sa kanya ni Inogami, at sinimulan niyang abusuhin si Kabani, na sinasabi sa kanya na siya ay isang mabahong talunan na iniwan ng kanyang mga magulang, at kinailangan siyang alagaan ng kanyang ina. Ngayon ay inaalis na niya ang pagkakataong ito sa kanya. Nagalit si Kabani at sinabing hindi siya pinabayaan, at lalo pang nagalit si Yotaro. Hinawakan niya ang kanyang kwintas na bato, at sinabihan siyang huwag makakuha ng anumang nakakatawang ideya dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang na may bitbit na bato, at inagaw ito. Nagalit si Kabani at sinuntok siya mismo sa kanyang mukha, at ibinagsak siya pabalik sa lupa. Nang may luha sa kanyang mga mata, sinabi ni Yotaro na masakit talaga, ngunit nang tumingin siya kay Kabani, nakita niya ang isang halimaw na may pulang mata na naglalakad na parang zombie na kumakain ng tao. Tumayo siya at tumakbo palayo na parang takot na babae. Kinuha ni Kabani ang bato at bumalik sa normal. Maya-maya, dumating si Inogami sa pinangyarihan at nakita niya si Kabani na nagtatago sa likod ng isang stack ng kahoy, na mukhang malungkot. Sinabihan siya ni Kabani na lumayo dahil siya ang salarin, at ang halimaw sa likod ng insidente ng mga nasawi na hayop. Nang marinig niyang tinawag niya ang kanyang sarili na isang halimaw, sinabi sa kanya ni Inogami na kakaiba ito ngunit gusto niyang ipakita sa kanya ang isang espesyal na bagay. Pagkatapos nito, tumalikod siya at inalis ang kanyang pantalon, at agad na tumawag si Kabani ng tulong para iulat siya bilang isang child predator. Ngunit bago siya ma-raid ng polis gamit ang isang SWAT team, sinabihan niya siyang buksan ang kanyang mga mata at ipinakita sa kanya ang kanyang likod. Lumalabas na si Inogami ay may malabo na buntot na nagsesensor sa kanyang likod, at nagtataka si Kabani kung bakit meron siyang buntot. Nilinis ng investigador ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na may mga demonyo sa mundong ito, at isa sila sa kanila. Sinabi niya kay Kabani na siya ay isang hybrid sa pagitan ng isang tao at isang walang dugong demonyo na tinatawag na ghoul, habang siya mismo ay isang demonyong raccoon dog na tinatawag na Bakdanoki. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang life stone sa kanyang leeg ay isang espesyal na bato, na tumutulong sa kanyang uri na pigilan ang kanilang mga pagnanais na atakehin ang mga tao sa ilalim ng kontrol. Ibig sabihin, hindi siya ang may kasalanan at may iba pa na umaatake sa mga alagang hayop. Nang marinig ito, kinuha ni Kabani ang kanyang palakol at sinabing nasa labas si Yotaro, at wala siyang alam tungkol sa mga pag-ataking ito kaya kailangan nilang pumunta at protektahan siya. Sa kabilang banda, si Yotaro ay tumatakbo palayo tulad ng isang batang spoiled brat, at naaalala na noong siya ay 5 taong gulang ay minsan niyang aksidenteng napaslang si Kabani sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa kanal. Tinamaan niya ang kanyang ulo, at sa halip na dugo ay may lumabas na puti mula sa kanyang sugat. Natakot siya at tumakbo pabalik sa bahay, ngunit sa kanyang sorpresa, umuwi si Kabani sa oras para sa hapunan. Akala niya ay imahinasyon lang niya ang lahat, ngunit ang pangyayari ngayon ay nagpatunay na isang tunay na halimaw si Kabani. Sinubukan niyang tumakbo sa loob ng bahay, ngunit nakalock ang pinto at bigla siyang inatake ng 2 asong zombie na may kakaibang tiyan at pulang mata.
Sakto namang dumating si Inogami para atakihin ang ulo ng isa sa mga aso, at sinabihan si Kabani na putulin ang ulo ng isa pang aso para tumigil ito sa paggalaw. Ipinaliwanag niya na sila ay mga ghouls at hindi sila maaaring masawi, ngunit kung puputulin ang kanilang mga ulo ay hindi na makakagalaw ang kanilang mga katawan, at dapat silang ilibing ng malalim sa isang makitid na butas upang matiyak na hindi nila muling mabubuo ang kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, lumabas ang totoong ghoul at inatake si Inogami na may hawak kay Yotaro. Iniiwas niya ang kanyang mga bala at sinubukang tadyakan, ngunit tumakbo pasulong si Kabani at tinamaan siya pabalik gamit ang kanyang palakol. Patuloy silang nag-aaway, at inalis ng ghoul ang kanyang palakol mula sa kanyang kamay. Sumunod si Inogami mula sa likuran at sinubukang atakihin ang kanyang leeg palayo, ngunit napatunayan na masyadong makapal ang kanyang balat para mapaslang kaagad. Sa sandaling iyon, sinuntok ni Kabani ang halimaw at itinulak ang kanyang braso sa kanyang lalamunan, at tinanggal ang kanyang ulo ng may malakas na puwersa. Pagkatapos nito, ibinaon nila ang mga halimaw at naglakad pabalik sa inn, at sinabi ni Kabani na hindi na siya maaaring manirahan dito dahil alam na ngayon ni Yotaro na siya ay isang halimaw, at ang mga insidente ay malamang na mag-iipit sa kanya. Sumang-ayon si Inogami at sinabing mayroon siyang alok para sa kanya. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang baril sa kanyang ulo, at isiniwalat na ang totoo ay inupahan siya ng kanyang tiyahin upang tapusin siya. Alam niya ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao mula sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, ang kanyang ina, at inilihim ito hanggang sa araw na ito. Ngunit nang magsimulang mangyari ang mga insidente ng mga bangkay ng hayop na ito, natakot siya at kinuha siya upang harapin ang halimaw sa kanyang bahay. Sinabi ni Inogami na habang ang tunay na salarin ay ang ibang kasama ni Yotaro, sa ganitong kalagayan ay hindi siya maniniwala sa kanya kahit na sabihin nito sa kanya ang totoo at kaya dapat niyang gawin ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung gusto niyang hanapin ang kanyang mga magulang, at si Kabani ay nakatingin lang sa kanya nang nakangiti, at sinabing hindi bago inatake ni Inogami sa gitna mismo ng kanyang noo. Binuhat ni Inogami ang kanyang katawan, at pumasok sa loob ng inn para ihatid si Yotaro pati na rin ang balita tungkol sa pagtatapos ng kanyang trabaho. Sinabi niya na aalagaan din niya ang katawan, at pagkatapos ay magmaneho pabalik sa Tokyo kasama ang katawan ni Kabani sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Sa kanyang paglalakbay, biglang nagising si Kabani at nagtanong kung hindi ba dapat siya ay nasawi na. Hinagisan siya ni Inogami ng pagkain, at sinabihan siyang kainin ito at sinabing isa siyang ghoul at hindi maaaring tapusin ang mga ghoul. Paralisado lang sila saglit kung masasaktan ang ulo nila, pero dapat gumaling na ang mga sugat nila sa ngayon. Sa pamamagitan nito, pumunta sila sa Tokyo, at dinala siya ni Inogami sa opisina ng kanyang Inogami Detective Agency. Sinasabi niya sa mga taga-nayon na napaslang na siya ngayon, kaya't hindi siya dapat mag-alala tungkol sa mga ito, at ngayon ay maaari na siyang magtrabaho dito kasama niya, hanggang sa malaman niya kung nasaan ang kanyang mga tunay na magulang. Sinabi ni Inogami kay Kabani na feel at home siya dito, at huwag munang mag-isip ng kung ano-ano. Pagkatapos nag-spray siya ng pabango at binigay din sa kanya ang bote, bago sabihin na ito ay isang espesyal na pabango na ginagamit ng mga demonyo para itago ang kanilang presensya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magpalit ng isang pares ng edgy na damit at lumabas. Maya-maya lang ay pumasok ang dalawang bata habang nag-aaway kung sino ang makakain ng unang slice ng pizza, at nagtataka sila kung sino itong batang lalaki na taga-bayan na nakasuot ng kanilang mga damit na nakatayo sa gitna ng kanilang opisina. Ipinakilala siya ni Inogami sa dalawang bata, sina Tadamaro at Arina, at ibinunyag na si Tadamaro ay isa ring demonyong hybrid na tao tulad ni Kabani. Ipinaliwanag pa niya na kadalasang itinatago ng mga demonyo ang kanilang pag-iral mula sa mga tao sa isang paraan, upang mapanatiling ligtas ang kanilang mga pagkakakilanlan, ngunit kung minsan ang ilang mga demonyo ay umaalis sa linya, at doon sila pumapasok upang ayusin ang mga bagay. Sa simula pa lang, nagpa siya si Tadamaro na maging masungit kay Kabani at tinanong kung ilang taon na siya. Sinabi ni Kabani na siya ay 13, at sinabi sa kanya ni Tadamaro na isa-isip iyon dahil siya ay 14 at mas matanda sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na matulog sa labas sa sofa, at naglakad pabalik sa kanyang silid. Sa kabilang banda, tinitigan ni Kabani si Arina ng ilang oras, at tinanong niya kung may kailangan siya. Sinabi ni Kabani na nagtataka siya kung gaano siya kaganda sa isang babae, at ito ay nagpagalit kay Arina, at tumakbo siya pabalik sa kanyang silid na nagsasabing siya ay isang lalaki.
Maya-maya pa ay umupo si Tadamaro kasama si Kabani at kinain ang kanyang pizza. Sinabi niya na hindi siya ganoon kalaki na kontrabida na hindi niya i-share ang kanyang pagkain, at sinabihan siyang kumain. Sinabi ni Kabani na hindi pa siya nakakakain ng pizza bago sa kanyang buhay, at nagpagulat ito kay Tadamaro na ibinaba niya ang kanyang walang modo na pagkilos ng kaunti at sinabihan siyang kumain ng kaunti. Pagkatapos nito, bumalik silang lahat sa kanilang kama, at nagtataka si Tadamaro kung bakit dinala ni Inogami si Kabani dito. Sinabi ni Arina na dapat ay dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, at marahil siya ay inabandona, or maaaring siya ay talagang malakas. Nagpa siya si Tadamaro na alamin at naglagay ng malagkit na silk wire trap sa daan ni Kabani patungo sa banyo. Bumagsak si Kabani, at tinanong siya ni Tadamaro kung siya ay inabandona at sinubukan siyang pukawin. Ngunit sinabi ni Kabani na hindi siya pinabayaan, at hinugot ang kanyang paa mula sa seda, na nasugatan ang kanyang paa. Ngunit sa sorpresa ni Tadamaro, walang dugo, at ang sugat ay agad na gumaling sa isang lilang apoy. Kinabukasan, nakatanggap ang ahensya ng isang espesyal na kahilingan mula sa punong tanggapan ng pulisya, upang harapin ang isang insidente na may kaugnayan sa demonyo. Sumakay si Inogami at ang iba pa sa kotse, at dumating sa lokasyon ng insidente. Sa isang lumang bahay, isang mag-ina ang nakahiga na walang malay sa loob ng isang silid na natatakpan ng milyon-milyong maliliit na surot. Isinara ng mga pulis ang silid, at nawalan na ng isa sa kanilang mga tauhan na nagtangkang pumasok sa loob at natakpan agad ng mga surot, at nawalan din ng malay. Pumasok si Inogami kasama ang mga bata at sumilip sa loob ng kwarto. Ipinaliwanag niya na ang mga bug na ito ay tinatawag na corpse bug. Karaniwan, kumakagat lang sila sa ilang balat kapag natutulog ang isang tao at medyo hindi nakakapinsala, ngunit mayroon silang mga paboritong pagkain. Sinabi niya na ang mga ito ay isang bagay na nakapalibot sa gitna ng silid, at ang bagay na iyon ay dapat na pinagmumula ng lahat ng ito, at kaya dapat nilang alisin iyon mula doon. Sinabi niya na maaari niyang gawing bakal ang kanyang buong katawan at makalakad ng ligtas, ngunit magtatagal iyon at kung isasaalang-alang na 30 minuto na ang nakalipas mula nang magsimula ang lahat ng ito, nais niyang matapos ito sa lalong madaling panahon, or kung hindi ang ina at ang bata ay hindi makakalabas ng buhay. Sinabi ni Tadamaro na maaari niyang gamitin ang kanyang string upang maglagay ng bitag, at hilahin ang bagay mula sa loob tulad ni Spider-Man. Hinahayaan siya ni Inogami na gawin ito. Binuksan ng kaunti ni Tadamaro ang pinto at nagsimulang maglagay ng web sa loob, ngunit nagulat ang lahat, nagsimulang kainin ng mga surot ang kanyang web, at ang kanyang buong buhay ay naging walang silbi. Masyadong natatakot si Arina sa mga bug at walang magawa tungkol dito. Iniisip ni Inogami na walang ibang pagpipilian para sa kanila na hintayin na siya ay ganap na maging bakal, at pagkatapos ay lumakad sa kanyang sarili. Ngunit sinabi ni Kabani na magagawa niya ito kung gusto niya at pumasok. Agad siyang tinatakpan ng mga bug mula ulo hanggang paa kapag patuloy siyang naglalakad na parang alpha male. Ipinaliwanag ni Inogami na bilang isang human ghoul hybrid, wala siyang dugo sa kanyang katawan. Ang mga bug ay nagpaparalisado sa kanilang target sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng anesthesia sa kanilang daluyan ng dugo, at hindi sila makakain sa pamamagitan niya dahil maaari niyang muling buuin ang kanyang katawan. Bukod pa riyan, sa isang punto, tiyak na mayroon siyang mga emosyon at damdamin tulad ng ibang tao, ngunit siniguro ng kanyang tiyahin na tratuhin siya ng mas mahirap, kaya ngayon ay lumaki na siya na talagang walang pag-iimbot at emosyonal na batang lalaki. Ginagawa niya ang dapat gawin, at iyon ang nagpapalakas sa kanya, ngunit sa parehong oras, ito ay talagang nakakalungkot. Si Kabani ay patuloy na naglalakad pasulong at kalaunan ay kinuha ang bagay sa gitna, na lumabas na isang pares ng pulang sapatos. Sa sandaling gawin niya ito, umalis ang mga bug, at hinayaan ni Inogami ang mga paramedic na sumugod at iligtas ang pamilya. Sa gabing iyon, ipinaliwanag niya na ang paboritong ulam ng mga bug na iyon ay pagkakasala, at sa hitsura nito, ang mga sapatos na ito ay dapat ninakaw. Sa sandaling iyon ang matandang anak ng pamilya ay lumapit sa kanila, at nagpasalamat sa kanila nang may luha sa kanyang mga mata. Sabi niya, mahirap silang pamilya na pinamamahalaan ng nag-iisang ina, kaya kung hindi nila kailangang lumipat ng bahay, mas gugustuhin nilang manatili, maliban kung ang dahilan ng pag-atake ng surot ay isang bagay sa bahay. Sinabi ni Inogami na ang mga sapatos ang dahilan, at hanggat sila ay lumayo sa paggawa ng masama, dapat silang maging maayos.
Ang kapatid ay nagsimulang umiyak at ipinaliwanag na ang kanilang ina ay huling nag-iisip tungkol sa kanyang sarili, at siya ay nagsusuot ng mga pares ng sapatos na ito sa loob ng mga dekada. Isang araw, dinala ng kanyang nakababatang kapatid ang mga sapatos na ito upang ibigay sa kanya, at dahil siya mismo ang nakatatandang kapatid, alam niyang ninakaw niya ito, kaya't pinagalitan niya ito dahil sa maling gawain. Siguradong nakonsensya talaga ang nakababatang kapatid, at doon nagsimula ang mga surot sa kanila. Ang kanilang ina ay napupuot sa mga surot, ngunit agad siyang tumalon at niyakap ang nakababatang bata, at ganoon ang nangyari. Nagpasalamat siya sa lahat at umalis, at nagpasya silang lahat na umuwi. Bago sumakay sa kotse, tinanong ni Kabani si Inogami kung maaari niyang makilala ang kanyang mga magulang kung siya ay magtatrabaho para sa kanya, at si Inogami ay nagsimulang ngumiti. Sinabi niya na bilang isang detective ito ay kanyang trabaho at kukunin niya ang kanyang bayad sa kanyang sweldo, at lahat sila ay umuwi. Mamaya sa gabing iyon, umupo si Tadamaro kasama si Kabani at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang backstory. Sinabi niya na siya ay anak ng isang tao na ama at isang spider demon na ina, at sila ay naghiwalay noong siya ay talagang bata pa. Tinanong ni Kabani kung buhay pa ba sila, at sinabi niya na hindi niya alam. Kadalasan, susubukan ng isang magulang na hanapin ang kanilang mga anak ngunit narito pa rin siya at maraming taon na ang lumipas. Sinabi ni Kabani na hindi ito dahilan para mawalan ng pag-asa, at maaaring sinusubukan pa rin nilang hanapin ang mga ito. At sa napakalaking mundo, noong una, nawalan na rin siya ng pag-asa, ngunit tumulong si Inogami na muling magkaroon ng pag-asa, at hindi siya mawawalan ng pag-asang mahanap sila. Nang marinig ito, bumangon si Tadamaro at naglakad pabalik sa kanyang silid at sinabi kay Kabani na sumama sa kanya, at ipapakita rin niya sa kanya ang kanyang silid. Sa kabilang banda, tinatangkilik ni Inogami ang kape sa gabi at tinawagan ang superintendent ng pulisya, si Yoka, at sinabi sa kanya na natapos niya ang trabaho na tinanggap niya ng matagumpay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa paghahanap ng isang human-demon hybrid na bata na may life stone. Si Yoka ay naging interesado at nagtanong kung siya ay mapanganib, at sinabi niya na siya ay. Pero at the same time, baka siya ang bida ng pag-asa na hinahanap nila. Kinabukasan, hiniling ni Inogami sina Tadamaro at Arina na kunin si Kabani para makipagkita kay Yoka. Tinanong ni Kabani kung sino siya, at ipinaliwanag niya na siya ay isang fox demon na may mataas na posisyon sa pulisya, at bilang isang detective madalas silang humingi ng mga numero mula sa kanila. Bago sila umalis, binigyan siya ni Inogami ng isang espesyal na charm at sinabihan siyang panatilihin ito sa kanyang sarili kung sakali. Pagkatapos nito, lumabas silang lahat sa istasyon ng pulisya upang salubungin si Yoka. Si Yoka pala ay isang magandang babae na gustong gamitin ang kanyang alindog para gawin ang lahat ng gusto niya sa departamento ng pulisya. At iyon ay ang dahilan kung paano siya umakyat sa mga ranggo. Pumasok si Kabani at ang iba pa sa gusali, at sinabihan ang receptionist na gusto nilang makita ang superintendent at dapat silang magkaroon ng meeting sa kanya. Sinubukan ng matandang lalaki na paalisin sila, ngunit pagkatapos ay pumasok ang isang batang babae at ipinakilala ang sarili bilang isa sa mga personal na gwardya ni Yoka, si Katara. Sinabi niya na hinihintay ni Yoka ang batang lalaki na nagngangalang Kabani, at dinadala lamang siya pabalik sa kanya. Iniwan nila sina Tadamaro at Arina, at pumasok sa maliit na meeting room na ito kung saan naghihintay si Yoka sa kanya. Sinabihan niya si Kabani na umupo sa tapat niya at magpakilala. Pagkatapos ay sinabi niya na sinabi sa kanya ni Inogami ang lahat tungkol sa kanya, at sa kanyang life stone at nagtanong kung maaari niya itong tingnan ng mabuti. Si Kabani na hindi nagdadalawang isip ay iniabot sa kanya ang life stone, at ipinaliwanag niya na ito ay isang pambihirang bato na kumokontrol sa kanilang mga paghihimok, at nagsasabing sila ni Inogami ay hindi kailanman nagkasundo. Ngunit alang-alang sa mapayapang pagsasama-sama ng demonyo, nagpasya silang maging mabuti ang pakikitungo sa isa't isa. Ang ibig sabihin ng kanyang kabaitan ay ang pagpapakain ng iba't ibang emosyon at damdamin na inilalabas ng mga tao, ngunit sa tulong ng bato na ito, hindi na sila kailangang matali sa pagnanais na iyon. Sinabi niya na aalis na siya ngayon at tingnan kung paano ito gagawin ng maramihan. Inutosan niya si Katara na alisin ang kanyang ulo, at pagkatapos ay tinawag ang dalawang opisyal upang ilagay ang kanyang ulo sa loob ng maleta, at alisin ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Katara na dalhin ang kanyang ulo sa kanyang silid, at harapin ang iba pang dalawang bata na sumama sa kanya.
Sinabi ni Katara na siya ay tulad ng isang ina sa kanya, at palagi niyang susundin ang lahat ng kanyang mga utos. Pagkatapos ay tinapik siya sa kanyang ulo bago tinawag na isang mabuting babae at naging masaya. Pagkatapos noon, nag-transform siya bilang Kabani at bumaba upang salubungin sina Tadamaro at Arina habang hawak ang malita sa kanyang kamay. Tinanong ni Tadamaro ang pekeng Kabani kung saan siya nagpunta at kung ano ang nasa loob ng malita, at sumagot siya na kausap niya ang ginang na si Yoka at ihahatid daw niya ang malita sa kanyang silid. Nang marinig niyang tinawag niya ang kanyang ginang, naiinis si Tadamaro sa kanyang mukha at tinanong siya kung bakit ang matandang babae na iyon ang tinutukoy niya. At ito ay talagang nagpapagalit kay Katara, at ang kanyang ilusyon ay lumalabas habang ang kanyang mukha ay nagbabago sa kanyang anyo ng fox. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang pagbabago at tumalon sa rehas. Naglulunsad siya ng malaking fireball sa kanila mula sa kanyang buntot, at pagkatapos ay umatake pa ng ilan na parang machine gun. Tumakbo sina Tadamaro at Arina at nagtago sa likod ng ilang mga kasangkapan, at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa at kung gusto niyang sunugin ang buong lugar kasama ang lahat ng mga normal na tao. Sinabi niya na ito ay hindi mahalaga at sa sandaling ang isang tao ay pumasok sa gusaling ito, sila ay nasa ilalim ng genjutsu at huminto sa pakiramdam or pag-iisip ng kahit ano, ginagawa lang nila ang kanilang mga trabaho ayon sa nararapat. Pagkatapos ay sinimulan niya itong salakayin muli, at si Tadamaro ay bumubuo ng isang hadlang sa pagitan nila sa pamamagitan ng paghila sa iba't ibang furniture gamit ang kanyang web. Palihim niyang hinayla ang tali na ikinabot niya sa kanyang malita, at inagaw din ito. Binuksan nila ito at natakot sa ulo ni Kabani, at tumakbo palayo doon para mawala sa paningin ni Katara. Sa kabilang banda, nagsimulang magpanik si Katara sa pag-iisip ng hindi pagtupad sa mga utos ni Yoka at biglang nagwala. Samantala, sinabihan ni Kabani si Tadamaro na ihagis siya kay Katara, at haharapin niya ito, at ginawa nila ang combo move na ibinabato ang ulo ni Kabani. Hinatake ng ulo ni Kabani si Katara, at kinagat niya ito sa collarbone nito dahilan para mawalan ito ng dugo at mahimatay sa lupa. Naalis din ang apoy sa paligid nila at ilusyon lang pala ang lahat, at pinatulog ang mga tao sa loob. Pagkatapos nito, nag-regenerate si Kabani sa kanyang katawan at hinayaan si Arina na makita ang kanyang Excalibur, at sinabihan siya ni Tadamaro na takpan ang kanyang katawan ng jacket. Pagkatapos nito, lumabas silang lahat at sinalubong si Inogami na naghihintay sa kanila kasama ang kanyang sasakyan sa labas. Sinabi ni Inogami na nangyari ito tulad ng kanyang binalak at tinawagan si Yoka. Sa kabilang banda, lalabas si Yoka upang imbestigahan ang Lifestone upang may palabas niya ito ng maramihan, ngunit bigla itong nag-transform sa isang manika ng asong rakon, at nagsimulang magring ang kanyang telepono. Sinagot niya ito, at tinawagan siya ni Inogami dahil sa pag-atake sa kanyang mga child laborer. Sinabi niya na siya ay dapat na tumatanda upang hindi makita ang kanyang pamamaraan sa pagbabago ng hugis, at sinabi sa kanya na ang Lifestone ay pag-aari ni Kabani. Kung susubukan niyang alisin ito muli, kailangan niyang harapin ito. Bukod pa riyan, ngayon ay may utang na loob siya sa kanya para sa sanhi ng lahat ng problemang ito at pinutol ang tawag. Bumalik sa kanyang kotse, nalaman namin na binigyan ni Inogami si Kabani ng isang pekeng Lifestone bilang isang pampaswerteng antang-antang na ilalagay sa kanyang leeg, at sinabi sa kanya na panatilihin ang totoong Lifestone sa kanyang ulo. Matapos harapin ang lahat ng ito, sinabi niya na dapat silang kumain sa labas at magsagawa ng welcoming party para kay Kabani. Nag-away sina Tadamaro at Arina kung ano ang kakainin at kalaunan ay nagpa siya na kumain ng noodles at pancake, at nauwi sa pagkakasakit ng kanilang tiyan. Sa kanilang paglalakad pauwi, sinabi ni Inogami kay Kabani kung paano sila nakakahanap ng trabaho sa negosyong ito, at sinabing mayroong paghahanap sa web at salita ng bibig, ngunit kadalasan, ito ay dahil sa kanilang signboard. Nagpapalabas ito ng isang espesyal na liwanag na umaakit sa mga demonyo, at mga taong nasa ilalim ng impluwensya ng mga demonyo, at sa ganitong paraan, karaniwang nahahanap sila ng trabaho. Hindi sinasadya, ang sign ay ginawa para sa kanila ni Yoka, kaya mayroon silang ganitong uri ng pakikipagtulungan sa kanya. Sa sandaling iyon ay nakita nila ang isang nasugatan na Katara na naglalakad palapit sa kanila, at sina Tadamaro at Arina ay nasa kanilang pakikipaglaban, ngunit pagkatapos ay bumagsak si Katara sa lupa habang ang kanyang tiyan ay kumakalam na parang mga elepante.
Pinakain nila siya ng pizza, at ipinaliwanag niya na siya ay isang mabuting babae, at binigyan siya ni Yoka ng misyon, at hindi siya hihinto sa kanyang misyon, kaya dapat niyang ihatid sa kanya ang ulo ni Kabani. Pagkatapos ay sinubukan niyang atakihin siya, ngunit pinigilan siya ni Inogami at sinabihan siyang bumaba sa mesa kung hindi ay magagalit si Yoka sa kanya, at agad siyang naging masunurin at nagsimulang kumilos bilang isang mabuting babae. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magpasalamat sa pagkain at i-recycle ang basura, at nagpa siya silang alagaan siya pansamantala. Maya-maya lang ay pumasok ang isang lalaki sa loob ng kanyang opisina, at napansin ni Kabani ang kakaibang amoy sa kanyang paligid. Ipinaliwanag ni Tadamaro na ito ay isang tao na naimpluwensyahan ng isang demonyo, at nangangahulugan ito na mayroon silang bagong trabaho. Umupo ang lalaki sa kanilang half-bar, half-office, at may inuming inihain ni Inogami. Inirereklamo niya itong babaeng nagngangalang Maui na minahal niya. Nagtatrabaho siya sa Red Light District, at gusto nitong ipagtapat sa kanya ang kanyang nararamdaman, ngunit sa tuwing hihintayin siya nito sa labas, hindi niya ito nakikitang umaalis sa gusali at hindi kailanman nagkakaroon ng pagkakataong makipag-usap sa kanya. Habang naririnig ang tungkol sa kanyang mga problema sa pag-ibig, nagtataka si Kabani kung bakit parang bar ang kalahati ng kanilang opisina, at ipinaliwanag ni Tadamaro na noon pa man, dati nang nagtatrabaho si Yoka sa isang partner na gustong magkaroon ng bar sa opisina. Ngunit ngayon ay magkasama na sila, at mas mabuting huwag na siyang tanungin patungkol dito dahil ito ay isang sensitibong paksa para sa kanya. Samantala, kinuha ni Arina ang pag-uusap at nagsimulang sabihin kung gaano kahanga-hangang bagay ang pag-ibig. Sinabi niya kung paano si Tadamaro at Kabani ay resulta ng pag-ibig sa pagitan ng isang tao at isang demonyo, at naging interesado si Kabani na matuto patungkol sa bagay na ito ng pag-ibig. Pagkatapos noon, lumapit si Kabani kay Inogami at sinabing gusto niyang sumama sa customer, at tulungan silang ipagtapat ang kanilang pagmamahal para malaman din niya ang tungkol dito. Gusto niyang gawin ito dahil nakahanap din ng pagmamahal ang kanyang mga magulang, at ang pag-aaral tungkol dito ay maaaring makatulong sa kanya na mas maunawaan ang kanyang mga magulang. Tinitingnan ni Inogami ang kanyang mukha at nagpa siya na hayaan siyang gawin ito. Sinabi ni Inogami kay Tadamaro at Arina na tulungan din siya at sinabi kay Katarin na kung tutulungan niya sila, hahayaan niya itong magkaroon ng ulo ni Kabani. Lahat ay nakaset na, at sinabi niya sa customer na aasikasuhin ng mga bata ang kanyang kahilingan at sinabi sa kanilang lahat na umalis na. Sa sandaling iyon, nakita ng customer ang isang daga sa loob ng silid at agad itong nahuli na parang pusa. Ang kanyang mukha ay tila isang pusa rin, at sinabi niya na siya ay nangongolekta ng mga ito upang ibigay sa kanyang kasintahan. Napagtanto ni Inogami na maaaring ito ay gawa ng isang demonyong pusa, at sinabihan si Arina na manatili sa likuran dahil natatakot siya sa mga nakakatakot at kasuklam-suklam na mga bagay tulad ng mga bangkay ng daga at mga bagay-bagay. Pagkatapos, ang iba sa kanila ay lumabas at umupo sa isang kafe sa tapat ng pinagtatrabahuan ni Maui. Hinihingi ng mga bata ang larawan ni Maui, at ipinakita niya ito sa kanila at sinabing lalabas na siya dahil malapit nang matapos ang kanyang shift. Pero kakaiba, hindi niya mapapansing lumalabas siya. Pagkatapos napansin ng mga bata ang isang demonyong pusa na lumalabas sa anyo ng isang pink na pusa na may hatang buntot. Naglalakad sila sa eskinita kasama ang customer at lumapit sa demonyong pusa, si Maui, at sinabing nandoon sila mula sa Inogami Detective Agency. Nang marinig ang kanyang pangalan, sinabi ni Maui na nakilala niya ang pangalan at nagtanong kung ano ang gusto nila mula sa isang inosenteng pusa na tulad niya. Love na raw sa kanya ang customer nilang si Yorano at gustong ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Nag-transform si Maui sa kanyang anyong tao at ginulat si Yorano, at pagkatapos ay sinabi niya na idaragdag niya siya sa kanyang koleksyon para madala rin niya ang kanyang mga daga, pero mukhang hindi pa buo ang pang-aakit niya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang tatlong iba pang mga tao na may mga daga sa kanilang mga bibig na halos ganap na nagbago sa mga pusa. Sinabi niya na walang pag-ibig at lahat ng ito ay dahil sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, si Katara ay tumalon pababa mula sa itaas na parang siya ay fox, at hinawakan si Maui sa kanyang mga kamay. Dinala siya nito kay Yorano at sinabihan itong ituloy ang kanyang pag-amin. Iniharap niya sa kanya ang isang bag ng mga nasawi na daga na kinokolekta niya, at sinabi sa kanya na nabubuhay siya sa depresyon at nawawalan ng pag-asa araw-araw.
Ngunit pagkatapos ay nakilala niya ito, at siya ang unang sinag ng liwanag na tumulong sa kanya na manatiling nabubuhay, kaya gusto niya itong makasama kahit na nangangahulugan ito na dapat siyang maging isang pusa. Pagkatapos nito, iniwan na nila ang mga ito at naglakad pabalik sa bahay upang magulat kay Inogami. Sa sandaling sila ay bumalik, hiniling ni Katara kay Inogami na tuparin ang kanyang pangako at hinihiling para sa ulo ni Kabani. Sinabi ni Inogami sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay pumunta sa refrigerator upang kumuha ng isang orange at ibahin ito sa kanyang ulo, bago ito ibigay sa kanya at makita siyang umalis. Kapag umalis na si Katara, tinanong niya si Kabani kung may natutunan ba siya tungkol sa pag-ibig, at ipinaliwanag niya na nalaman niya na ang pag-ibig ay parang liwanag, isang sinag ng pag-asa. Inabot niya kay Inogami ang isang pakete ng tissue wipes at sinabing kinuha niya ito pabalik para iregalo sa kanya. Sinabi niya na para sa kanya, si Inogami ay isang sinag ng liwanag na nagbigay sa kanya ng dahilan upang mabuhay, at ang mga tao ay may posibilidad na bigyan ang kanilang mga ilaw ng mga kapaki-pakinabang na regalo, kaya binigyan niya siya ng mga tissue dahil medyo madaling gamitin ang mga ito. Pagkatapos ay tumalikod siya upang kausapin sina Tadamaro at Arina, at sinabi sa kanila na medyo liwanag din ang mga ito para sa kanya, kaya may makukuha rin siya sa kanila sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng ilang araw, ibinunyag ni Inogami na nagpakasal sina Yarano at Maui, at lumalabas na na-inlove siya sa kanya pagkatapos ng kanyang pag-amin, at sila ay naninirahan ngayon ng magkasama. Ang mga tao na naging pusa ay dapat na bumalik na sa normal sa loob ng ilang linggo. Habang si Tadamaro ay nagtataka kung anong uri ng mundo ang kanyang ginagalawan, si Arina ay namamangha kay Kabani na nagawang lutasin ang kanyang unang kaso bago ang kanyang sarili kahit na siya ay kakasali pa lang. Nang maglaon, nagsisimula siyang makaramdam ng mababang uri sa kanya. Maya-maya, lumapit siya kay Inogami at sinabing naging apprentice niya ni Kabani, at ipinaliwanag ni Tadamaro na may ipis sa banyo, at inalagaan ito ni Kabani, kaya tinawag na siya ni Arina na master. Sinabi ni Arina na maaari niyang harapin ang anumang mga kaso sa tabi ni Kabani at humiling ng trabaho. Sa pagtingin doon, sinabi ni Inogami na may isang misyon na pinaplano niyang puntahan kasama si Kabani, ngunit kung gusto niya, maaari niyang ipaubaya sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na may ilang construction work na ginagawa malapit sa Shibuya River, at sinusubukan nilang ilihis ang direksyon nito. Ngunit kamakailan lamang, maraming mga construction worker ang nasasawi sa mahiwagang paraan, at ang kanilang mga kalansay ay natagpuang lumulutang sa ilog. Sinabi niya na mayroon siyang magandang ideya kung sino ang maaaring maging salarin, dahil ang isang katutubong grupo ng mga demonyo ay nakatira sa ilog, at dapat nagalit sila sa gawaing pagtatayo. Sinabi ni Tadamaro na ang lugar na iyon ay puno ng dumi at mga insekto, at dahil sa gawaing pagtatayo, ang ilog ay halos naging imburnal. Kinukumpirma ni Inogami na ito ay magiging isang marumi na trabaho, at nagtanong kung gusto pa rin itong gawin ni Arina. Nababalisa si Arina dito, ngunit sinabi niya na gagawin niya ito at magpapalit ng gamit sa paglilinis. Kinabukasan, pumunta sila sa ilalim ng tulay sa tabi ng ilog patungo sa madilim na lagusan. Ipinaliwanag ni Kabani na kailangan muna nilang hanapin ang mga katutubong demonyo upang sila ay magkaroon ng mapayapang solusyon. Habang naglalakad, isang napakalaking linta ang bumagsak sa ibabaw ni Arina, at nagsimula siyang sumigaw, ngunit tinakpan ni Kabani ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at sinabihan siyang manatiling tahimik, or kung hindi ay aalertuhan nila ang lahat ng kanilang presensya. Pagkatapos ay tinanggal niya ang mga linta sa kanilang mga ulo, at itinapon sa ilog. Tinanong siya ni Arina kung bakit hindi niya pinapaslang ang mga ito, at ipinaliwanag niya na hindi niya gustong pumaslang ng iba, maging tao, insekto, or halimaw maliban kung walang ibang pagpipilian. Sa simpleng salita, inaatake nila sila para iligtas ang kanilang buhay, at maliban na lang kung banta sila sa kanya, hindi niya kailangang pumaslang ng anuman. Nang marinig niyang pinag-uusapan niya ang lahat ng ito, nagtaka si Arina kung gaano kastig si Kabani at sinabi niyang iba talaga siya. Sinabi ni Arina sa kanya na ipinaalala niya sa kanya ang kanyang nakatatandang kapatid, at nagsimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang backstory. Ipinaliwanag niya na kabilang siya sa isang tribo ng mga demonyo ng nyebe na nakatira sa kabundukan ng Omor. Ang kanilang nayon ay may ganitong kakaibang sistema kung saan ang lahat ng miyembro nito ay mga babae, at ang mga lalaki ay ipinanganak isang beses bawat daang taon. Kaya naman sila ay binantayan ng mabuti.
Ngunit siya ay palaging isang iyakin, at ang kanyang kuya ay palaging nagpapasaya sa kanya. Noong tumatakas sila sa nayon, nahiwalay siya sa kanyang kuya, kaya naman sumama siya kay Inogami sa pag-asang mahanap ang kanyang kapatid. Nang marinig siyang magsalita tungkol sa lahat ng ito, nagtanong si Kabani kung kaya niyang kontrolin ang yelo kung isasaalang-alang kung paano siya isang demonyo ng nyebe, at sinabi ni Arina na kaya niya ngunit talagang mahina siya dito dahil nangangailangan ito ng maraming pagtuon. Sa sandaling iyon, inatake sila ng isang napakalaking demonyong Polaka na humawak sa kanyang mukha, ngunit pinatumba ni Kabani ang Polaka gamit ang isang metal na tubo. Sinubukan muli ng halimaw na atakihin siya, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang isang maliit na raccoon dog sa eksena at sinipa ang Polaka. Mayroon itong bote ng dugo at may sulat sa leeg nito na nakalaan para kay Arina at Kabani mula kay Inogami. Sa liham, sinabi niya sa kanila na ang mga demonyong Polaka ang nasa likod ng mga pag-atake at sila ay nawala sa sarili pagkatapos kumain ng mga tao at dapat nalipulin. Sinabi niya sa kanila na akitin sila gamit ang dugo sa bote, at sinabihan silang asikasuhin ang misyong ito. Sinabi ni Kabani na okay lang siya dito, pero nag-aalala si Arina. Nagtanong si Kabani kung dapat ba niyang gawin na ito ngayon, ngunit nag-isip si Arina kung paano niya gustong lumakas para sa pagiging maaasahan, at sinabi na mananatili siya dito kahit na mabasa ang kanyang pantalon. Sa pamamagitan nito, pareho silang lumakad ng malalim sa lagusan kasama si Mr. Raccoon at ibinuhos ang dugo sa loob ng ilog. Biglang, isang malaking bilang ng mga demonyong Polaka ang tumalon at umatake sa kanila, at tulad ng inaasahan, si Kabani at ang asong Raccoon ay lumalaban sa kanilang lahat, habang si Arina ay nakaupo sa sulok na nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Nagsisimulang magmukhang masama ang mga bagay-bagay para sa kanila habang nalulula sila sa dami ng mga Polaka na may berdeng mukha, ngunit nagsimulang mag-isip muli si Arina kung paano niya gustong lumakas at maaasahan. Sa pagsisikap na maging kapaki-pakinabang, inilabas niya ang kanyang elemento ng yelo at pinalamig ang lahat sa lagusan bukod sa ulo ni Kabani at asong Raccoon. Pinupuri siya ni Kabani sa pagtapos ng lahat ng halimaw, at sabay silang nagsiselfie. Samantala, lumakad papataas si Mr. Raccoon at nakipagkita sa elder ng mga demonyong Polaka. Lumalabas na siya si Inogami sa lahat ng panahon, at pinasalamatan siya ng matandang Polaka para sa kanyang mga serbisyo at ipinaliwanag kung paano naging masama ang kanyang mga dating kapatid, pagkatapos kumain ng laman ng tao at nagsimula na rin silang kumain ng mga itlog at mga bata sa kanilang sariling uri. Iniuwi sila ni Inogami at minarkahan ang misyon bilang isang tagumpay. Makalipas ang ilang araw, naglilinis si Kabani at nagpupunas sa pasilyo. Nakarating siya sa pinakadulo ng pasilyo at naalala ang babala ni Inogami na huwag magbukas ng pinto dito, at iniisip kung mainam na ilipat ang mga curtain para linisin ang sahig. Biglang bumukas ang pinto at may lumabas na puting kamay at hinayla siya papasok. Nang maglaon ng tanghali, nakita ni Tadamaro ang pangpunas na mop sa sahig at nakipag-usap kay Inogami tungkol dito. Sinabi niya sa kanya kung saan niya ito natagpuan at kung paano siya nababahala sa biglaang pagkawala ni Kabani. Nang marinig ang kanyang kwento, nag-alala si Inogami at nagmamadaling pumunta sa silid sa dulong bahagi ng pasilyo at pumasok dito kasama ng iba pang mga bata. Sa loob, nakikita nila ang pinakamaputi sa kasaysayan ng sangkatauhan na nakaupo sa isang gaming chair sa harap ng isang Mega 6 monitor setup. Si Kabani ay nakaupo sa tabi niya sa sahig, at nagbukas ng mga bote ng tubig at mga lata ng pagkain para sa kanya. Sinabi ni Inogami na iyon mismo ang kanyang inaalala. Tinawag niya ang lalaki sa kanyang pangalan, Florendo, at pinaalis niya ang kanyang headphone. Tumingin si Florendo kay Inogami at binati siya, at tinanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkuha ng ganoong masunurin at masasanay na alipin. Tinanong ni Tadamaro at Arina kung nakatira siya dito sa buong oras, at sinabi ng lalaki na oo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Florendo na vampira. Siya ang pinuno ng Information and Communication Tech para sa ahensya, at sinabi na mula ngayon ay itinatalaga na niya si Kabani bilang kanyang personal na alipin. Nagsimulang umiyak si Inogami sa appointment na iyon, at sinabihan ang mga bata na lumabas kasama niya sandali. Sa sandaling lumabas, ipinaliwanag niya na si Florendo ay ang kanyang dating kasosyo, at siya ay isang vampira na itinuturing na pinakamataas sa mga demonyo. Nagtataglay sila ng higit sa tao na antas ng pisikal na lakas, kaalaman, at karunungan.
Hindi na nila nalampasan ang kanilang prime, halos immortal na sila, higit sa lahat ng ito, at ayaw ni Florendo sa pagkabagot kaya nakakuha siya ng kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay, at sinanay ang sarili sa halos lahat ng uri ng propesyonal na kasanayan. Sa sandaling naubusan siya ng mga bagay na dapat gawin, nagsimula siyang magsawa sa mundong ito, at upang pigilan siya na maging pangunahing kontrabida ng anime na ito, nagpa siya siyang imbitahan siya sa ahensya. Dito, nahumaling siya sa mga laro tulad ng Genshin Impact at Mobile Legends, at gustong manatili sa kanyang kwarto buong araw. Bukod sa pagiging gamer, siya rin ay talagang tech-savvy at siya ang responsable sa paggawa ng website ng kanilang kumpanya, pati na rin sa pagpapanatiling secure ng kanilang data mula sa mga tulad ni Yoka. Sinabi niya sa kanila na manatili na lamang sa labas ng hallway kung gusto nilang mamuhay ng maayos. Kinabukasan, si Kabani ay bumalik sa pagiging masunurin na alipin at naglilingkod sa kanyang bagong master. Pumasok sina Tadamaro at Arina sa silid ng vampira, at sinabihan siyang itigil na ang pang-aabuso sa kanilang kasamang si Kabani para maging alipin niya. Nag-aalok si Florendo na palayain siya kung matalo nila siya sa isang arm wrestling match, at pumayag si Tadamaro sa alok na iyon. Umupo sila at agad siyang pinatumba ni Florendo at tumanggi si Arina na subukan ito. Nagtanong si Kabani kung maaari rin niyang subukan at sinabi ni Florendo na trabaho niya na pagbigyan ang kahilingan ng kanyang mga alipin, at pagkatapos ay tinalo din siya kaagad. Kalaunan ng tanghali na iyon, ipinadala si Kabani upang bumili ng mga sangkap para sa kanilang hapunan, at sa kanyang paglalakbay ay iniisip niyang lumakas upang maprotektahan niya ang lahat ng kanyang pinapahalagahan sa ahensya. Sa kalaunan ay umupo siya sa isang parke upang magpahinga at iniisip kung dapat ba siyang magsanay, at pagkatapos ay nahulog si Katara mula sa puno sa likod niya. Lumingon siya at napansin si Kabani na nakaupo sa bench doon, at nagtanong kung ano ang ginagawa niya doon. Iniisip ni Kabani na nandito siya para sa kanyang ulo, at sinusubukang magpanggap na wala siya nito sa pamamagitan ng pag-zip ng kanyang hoodie pataas, ngunit sinabi ni Katara na hindi na siya mabibigo muli para sa trick na ito, at pagkatapos ay malungkot na sinabi na hindi ito mahalaga dahil hindi na ito kailangan ni Yoka. At nang ibigay niya ang ulo nito sa kanya ay may kasama na siyang bagong fox na demonyo at hindi man lang siya nagabalang tingnan siya. Sinabi niya na hindi siya makakauwi sa kalagayan niya ngayon dahil naging masamang babae siya. Hiniling sa kanya ni Kabani na makipag-away sa kanya, at pareho silang agad na nasangkot sa malapit na labanan. Pareho silang magkamatch sa simula ngunit pagkatapos ay napunta si Katara sa ibabaw ni Kabani, at sinimulang atakihin ang mukha ni Kabani ng sunod-sunod, ngunit pagkatapos ay hinampes niya ang kanyang ulo gamit ang isang headbutt at pinalipad siya pabalik sa lupa na may duguan na ilong. Nagsisimula siyang umiyak at sinabi na hindi nakakagulat na inabandona siya ni Yoka dahil siya ay mahina. Hindi alam ni Kabani kung ano ang gagawin tungkol dito, at hinawakan niya ang kanyang kamay sa pag-asang ay comfort siya. Sa huli ay umiyak si Katara sa pagtulog, at sila ay magkasamang nakaupo sa bench hanggang sa gabi kapag siya ay nagising. Sinabi sa kanya ni Kabani na kung napakahirap pumunta kay Yoka dapat siyang tumira sa kanila sa lugar ni Inogami, ngunit sinabi niya na hindi niya magagawa dahil siya ay isang demonyong asong rakon at siya ay isang demonyong fox. Pagkatapos ay tumingin si Katara sa kanya ng may maningning na mga mata, at sinabing hindi siya tautol na tumira kasama niya dito mismo sa parke, at alam niyang hindi siya magugutom doon dahil may mga maya at kalapati doon. Sinabi ni Kabani na kailangan niyang umalis at magdala ng mga sangkap para sa hapunan pabalik sa bahay, at tinanong siya nito kung ito ang kanyang misyon. Ang sinabi niya ay isa itong gawaing bahay, at sinabi niya na babalik siya para sa kanya kapag natapos niya ito at hindi ito dapat magtagal, at nangako sila sa isa't isa. Sinabi ni Katara na maghihintay siya sa kanya at binitawan ang kanyang kamay. Sa kabilang banda, nagulat si Inogami nang makita si Florendo na lumabas ng kanyang silid, at sinabi niyang masakit ang kanyang kamay habang nakipagbuno siya kay Kabani at aabutin siya ng 1 linggo para gumaling, kaya magsasaya siya sa kanyang oras sa paglalaro sa kanyang mga alipin. Pagkatapos ay dinadaya at ikinulong niya si Inogami sa loob ng kanyang silid gamit ang isang bomb keypad na nakakabit dito, na sasabog kapag ginugulo niya ito. Pagdating ng mga bata, sinabi niya sa kanila na abala si Inogami sa isang hiwalay na trabaho at gusto niyang asikasuhin nila ang kanyang espesyal na trabaho na nahanap niya para sa kanila.
Si Tadamaro ay nasa sabik at sinabing gusto niyang subukan ang kanyang bagong kasanayan, at ihayag ito sa pamamagitan ng pagpapainit ng lugar at pagpapawis ng kanyang sarili ng husto, at ito ay naging invisible sa kanya dahil ang Spider Silk ay isang anime plot. Nalaman nila ang mga detalye ng kanilang misyon, at ipinaliwanag ni Florendo na ang kanilang target ay isang kumpanyang tinatawag na Bobby Electronics. 3 taon na ang nakalilipas, mayroon silang 16 na empleyado na sinubukang iisekay ang kanilang mga sarili sa isa sa kanilang mga planta, ngunit ang taon pagkatapos ng mga numerong iyon ay bumaba sa zero at muling kumikita ang kumpanya. Ang kanilang misyon ay pumasok sa loob at alamin kung paano nila ito nagawa, at kung bakit sila nahati sa dalawang koponan. Ang Team A ay babuoy ni Cabani at Arena na maghihintay para sa Team B, na sina Tadamaro at Florendo sa anyo ng high-tech na remote control na kotse na ito na tinatawag na Florendo Magnum upang buksan ang mga pinto mula sa loob. Pagdating sa loob, napansin ni Tadamaro ang liwanag na lumalabas mula sa isa sa mga silid at pagkatapos na silipin ang loob, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na magkakasunod na nagtatrabaho habang mukhang mga depressed na zombie. Biglang tumakbo palabas ng kwarto ang isa sa mga lalaki habang umiiyak na nag-quit pero hinarap siya ni Manager Rose. Dinala niya siya sa opisina ng pagpapayo ng empleyado, at sinabihan siyang magpahinga habang sinusundan sila ni Tadamaro mula sa likuran. Pagdating sa loob, isang demonyong lamok ang naglagay ng kanyang straw sa loob ng tainga ng lalaki, at iniinom ang kanyang utak mula sa loob. Ang manager pala at ang kanyang 2 kapatid na babae ang namamahala sa gusali at sila ay mga demonyong lamok. Napagpasyahan ni Florendo na kinakain nila ang utak ng kanilang biktima, at iniiwan ang natitirang bahagi ng kanilang mga organo upang patuloy na gumana ng walang pag-iisip. Sa ganitong paraan, pinapanatili nilang nagtatrabaho ang mga tao sa kumpanya nang walang anumang reklamo. Habang tinitingnan ang kakilakilabot na tanawing ito, ginagawa ni Akina ang kanyang gawain niya at nanghihina. Nagpasya si Tadamaro na ang mga kalaban ay masyadong malakas para sa kanila upang harapin, at sinabi na dapat silang mag-regroup at bumalik sa bahay at maghintay para kay Inogami na bumalik, at magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Habang naglalakad siya pabalik upang makipagkita kay Cabani, nagsimulang mairita si Florendo kay Tadamaro dahil sa pagiging masyadong kalmado at makatwiran. Nagpasya siyang guluhin ang mga bagay ng may layunin, at nagsimulang paandarin ang sasakyang laruan para ibangga sa dingding. Narinig ng magkakapatid na babae ang ingay at lumabas sila para tingnan kung ano ang nangyari. Natagpuan ni Rose ang larwang kotse sa lupa at kinuha ito para sa kanyang sarili, at tumingin sa paligid kung sakali. Ang iba pang 2 ay mabilis na sumunod, at nagpasya silang maghiwalay at suriin ang buong gusali habang si Tadamaro ay nagtatago sa sulok para di mahuli. Kapag wala na sila, naisip niya na dapat siyang magmadali at makipagkita sa iba bago siya maging isang walang utak na tulad ng iba, ngunit pagkatapos ay nakita siya ni Rose na ginagamit ang kanyang napakalaking ulo ng lamok, at sinabi na pinagbawalan sila ng kanyang kapatid na pumaslang ng isang tao. Ngunit dahil sa mga pangyayari, dapat niya itong tapusin, or gawin man lang siyang isang walang isip na batang lalaki. Habang yumuyuko siya para kainin ang kanyang utak, kinuryent ni Florendo ang babaeng lamok gamit ang electric mud sa kotse at tinanong si Tadamaro kung bakit siya nakaupo doon na parang tulale. Sa kanyang pagtataka, si Tadamaro ay humihinga ng malakas at mukhang mas natatakot kaysa sa karaniwan. Nalaman niya na sa katotohanan ay dumaranas siya ng ilang trauma, at ang lahat ng matigas na gawa ng lalaki ay itinago ang kanyang kahinaan. Sa pagsasakatuparan na iyon, nagsimula siyang ngumiti at sinabi na siya ay magiging isang masayang laruan upang paglaruan. Habang humihinga ng malalim at nakaupo doon na walang magawa, binalika ni Tadamaro ang mga alaala ng kanyang pagkabata noong kasama niya ang kanyang ina. Nagtataka siya kung paano sila naghiwalay ngunit alam niyang labis siyang natatakot sa mga nakakatakot na bagay, at kung hindi niya ito maalala, nangangahulugan ito na may nangyaring kakilakilabot. Sa kabilang banda, sinabi ni Florendon kina Cabani at Arena na iligtas si Tadamaro at nakatagpo nila ang kapatid ng ibang demon, si Mamose. Samantala, sinimulan niyang takutin pa si Tadamaro sa mga paglalarawan kung ano ang mangyayari sa kanya kung hindi siya kikilos. Nagalit siya nito, at napinsala niya ang larwang kotse gamit ang isang suntok. Ito ay gumising din sa kanya, at nagpasya siyang sa wakas ay lumaban.
Pinapataas niya ang kanyang pagka-invisibility at tinatakasan ang babaeng lamok, at ginagamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan, na nagbibigay daan sa kanya na mapataas ang kanyang pagiging sensitibo, at magagawang tumingin sa iba't ibang mga bakas ng paa tulad ng carbon dioxide, temperatura ng katawan, at pawis. Gamit ito para sa kanyang kalamangan, ginulo siya ni Tadamaro sa pamamagitan ng pagpapaligid sa buong lugar gamit ang kanyang mga string, at nakuha siya sa isang malakas na paggapos ng sapot ng gagamba. Pagkatapos nito, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang ang tunay na anak ni Peter Parker, at tumalon pababa mula sa kisame sa itaas at dumapo sa mukha ni Rose na may bug-eyed gamit ang kanyang sapatos. Matapos siyang ibagsak, siya ay bumagsak at pinuri ang kanyang sarili sa pagsakop sa kanyang takot, at inisip muli ang sandaling sinabi sa kanya ni Inogami na mayroon siyang ilang impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang at kung gusto niyang malaman ito, ngunit tumanggi siyang pag-usapan ito. Sinabing comfortable na siya sa bagong buhay niya sa agency at ayaw niyang malaman ang nakaraan niya. Iniisip niya kung sa wakas ay makakayanan na niya ang natitirang bahagi ng pag-uusap na iyon kay Inogami, at magpas siya na tanungin siya tungkol dito kapag natapos na ang misyon na ito. Maya-maya lang, dumating sina Kabani at Arina habang hila-hila si Mamoses sa likod nila mula sa kanyang buhok na parang mga ganid. Itinali nila siya sa malagkit na puting gamit ni Tadamaro, at nagtataka tungkol sa susunod nilang gagawin. Sinabi ni Kabani na tiyak na dapat silang lumaban ngayon dahil 3 na lang laban sa isa, at sinabi ni Tadamaro na dapat din siyang sumang-ayon dahil sa katotohanang tatanggalin nila ang lahat ng ebidensya kung aalis sila, na ginagawang walang silbi ang nakolektang data ni Florendo. Habang pinag-uusapan nila ang lahat ng ito, ang pinakamatanda sa mga kapatid na babae ng lamok, si Rose, ay pumasok mula sa kabilang panig ng pasilyo. Tinatawag niyang walang silbi ang kanyang mga kapatid na babae sa pagkatalo laban sa 2 maliliit na batang lalaki, dahil alam niyang walang silbi si Arina at hindi siya binibilang na banta. Lumakad siya at tinanong kung makakalimutan ba nila ang lahat at aalis nang hindi na hinahabol ang insidenteng ito, ngunit sinabi ni Kabani na wala na ito sa auction dahil sa kung gaano karaming tao ang kanilang nasaktan at trabaho nilang pigilan sila. Sinabi ni Rose na nangangahulugan ito na nasira ang mga negosasyon, kaya dapat niyang harapin ito sa kanyang sarili at nag-iisip kung kaninong utak ang unang sisipsipin. Nag-transform siya sa kanyang babaeng lamok na anyo, at ang kanyang panghigop ay dumapo sa kanyang sariling mga kapatid, kaya nagsimula siya sa isa at pagkatapos ay sinundan ito kay Mamose, na tinapos ang 2. Pagkatapos nito, ganap siyang nag-transform sa kanyang anyo ng demonyong lamok, at nagsimulang maglakad patungo sa mga bata. Napagtanto ni Kabani na si Tadamaro ay masyadong pagod para harapin ito, at pati na rin si Arina, kaya siya mismo ang humakbang. Nakipagharap siya sa kanya at sinubukang kunin ang mga vital organ nito, ngunit pinigilan siya ni Rose gamit ang nakapatong na mga braso nito at inatake ang kanyang katawan gamit ang kanyang straw sa bibig. Si Tadamaro ay nag-ipon ng sapat na lakas upang tumakbo pasulong, ngunit agad na napatumba sa isang malakas na sampal, at si Arina ay nagalit dito at nagtataka kung paano siya maglalakas loob na bumaba sa kanyang sarili. Gumagamit siya ng ice spell, at wala itong ginagawa, kaya pinatulog din siya ni Rose ng isang sampal mula sa isa sa kanyang mabalahibong binti. Nang matalo ang kanyang mga kasama, iniisip ni Kabani kung ano ang gagawin at naaalala kung paano niya gustong lumakas. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang Bug Lady sa kanyang kasalukuyang lakas, ngunit pilit niyang pinipilit ang kanyang katawan sa kabila nito at nauwi sa pagkabali ng kanyang sariling mga buto. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Florendo na magsabi ng ilang payo at sinabi sa kanya na ang dahilan kung bakit nabigo siyang madaig siya sa panahon ng arm wrestling, pati na rin kung bakit hindi niya matalo ang kasuklam-suklam na surot sa kanyang harapan ay dahil pinipigilan niya ang kanyang kapangyarihang demonyo, at ginagamit ang kanyang kapangyarihan bilang tao. Kung talagang gusto niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan, dapat niyang ibigay ang kanyang instincts at palayain ang demonyo at gamitin ang sarili niyang kapangyarihan para sirain ang kalaban na nakatayo sa kanyang harapan. Sa pamamagitan nito, lumingon si Kabani at iniisip kung ano ang gusto niyang gawin ngayon sa kaibuturan ng kanyang puso, at lumabas ang sagot na gusto niyang tanggalin ang kasuklam-suklam na mga braso mula sa babaeng bug na ito, at iligtas ang kanyang mga kaibigan, at nagsimula siyang sumigaw tulad ni Goku. Bigla siyang lumampas sa lahat ng antas ng Super Saiyan at tumalon diretso sa Super Saiyan God, at pinutol ang mga braso ng kalaban.
Tumalikod si Rose, at tinanong niya siya kung paano siya lumakas habang hawak ang kanyang mga braso, at pagkatapos ay tumingin si Kabani sa kanyang sariling kapangyarihan at napagtanto na siya ay talagang malakas, habang iniisip kung maaari niyang pamunuan ang mundong ito tulad ng pangunahing karakter sa isang isekai anime. Lumapit siya kay Rose upang tapusin siya, ngunit pagkatapos ay lumabas si Inogami sa kanyang silid at kinausap siya gamit ang kanilang Magnum car. Pinupuri niya siya sa kanyang magandang trabaho at sinabihan siyang bumalik ngayon, at ibibigay nila ang impormasyon kay Yoka at hayaan siyang humawak sa iba pa. Sinabi ni Kabani na okay, at pagkatapos ang bagong batang fox na demonyo na itinalaga ni Yoka na pinalitan si Katara ay pumasok at sinabing siya na ang bahala sa iba. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Nobunaga, at lumapit kay Rose at nagtanim ng ilang buto ng apoy sa kanyang katawan. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri at sinilaban siya bago lumapit sa iba pang mga kapatid na babae, at ginawa rin ang parehong sa kanila, na walang iniwan kundi ang kanilang mga abo. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Kabani tungkol sa kanyang mga pananaw kung tama ba ang pagpaslang sa kanila, at pagkatapos ay sinabihan siyang iuwi ang kanyang kaibigang may spider web dahil mukhang napahirapan at dehydrated din siya. Bago siya umalis, sinabi niya kay Kabani ang isa pang sikreto at sinabing hindi sumuko si Yoka sa kanyang life stone, at matagal na niya itong sinusundan sa utos nito. Ang pagpapagalit kay Inogami ay magiging masama para sa kanila kaya hindi sila gagamit ng puwersa para kunin ang bato mula sa kanya, ngunit kung ibibigay niya ito sa kanya ng maluwag sa loob ay hindi makikialam si Inogami at iyon ang inaasahan ni Yoka. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mag-ingat dahil sila ay mga tusong demonyo. Sinabi ni Kabani na mag-iingat siya at tinanong siya kung bakit sinabi niya sa kanya ang lahat ng ito, at ibinunyag ni Nobunaga na sa totoo lang ay galit na galit siya kay Yoka. Kaya naman pagkatapos nilang lahat na umalis sa gusali ng kumpanya at maglakad pa uwi, si Arina ay nagalit kay Florendo sa pagsisinungaling sa kanila tungkol sa kahirapan ng misyong ito. Nagsalita si Florendo sa kanyang pagtatanggol, at sinabi na dapat silang magpasalamat sa kanya dahil hindi sila kailanman lumakas sa ilalim ni Inogami na nagbibigay sa kanila ng mga madaling misyon, at pinoprotektahan sila mula sa mga anino. Sinabi sa kanya ni Inogami na totoo na ang mga lalaki ay lumaki ng higit pa kaysa sa naisip niya, ngunit kung susubukan niyang muli ang anumang bagay na iyon ay ibabalik niya siya sa kanyang pinanggalingan na hahayaan lang siya hanggang sa siya ay masawi. Pagkatapos noon ay natulog na silang lahat, at sinabi ni Florendo na maliban na lang kung siya mismo ang gustong pumaslang sa kanya, kailangan niyang gumawa ng mga paraan para aliwin siya at nagustuhan niya ang mga lalaki at maaaring ibigay muli ang ilan sa kanyang karunungan sa kanila. Maya-maya sa gabing iyon, sinuri ni Kabani ang tibok ng puso ni Tadamaro at Arina at gumaan ang pakiramdam nang makitang buhay sila. Kinaumagahan, sinundan niya si Tadamaro tulad ng kanyang ina na may maalalahang ekspresyon sa kanyang mukha. Parang may nakalimutan si Kabani at kapag nagtanong si Arina ay bigla niyang naalala ang pangako nito kay Katara, at tumakbo palabas ng bahay para makita siya. Pumunta siya sa parke at tinawag siya at nahulog siya mula sa puno tulad ng apple na prutas. Tinanong siya ni Katara kung ano ang nagpatagal sa kanya upang bumalik gayong iuuwi lang naman niya ng mga sangkap sa bahay. Sinabi ni Kabani na ang isang biglaang misyon ay dumating, at kailangan niyang pumunta at pagkatapos ay pinananatiling sunod-sunod ang mga bagay at medyo nakalimutan niya ang tungkol sa kanya. Nakakalungkot talaga ito at maya-maya may dalawang isda din na nahulog mula sa puno, at ibinunyag niya na hinuli niya ang mga ito para kainin ngunit ngayon ay naging masama dahil hindi siya kumain. Nalungkot si Kabani para sa kanya at sinusubukang aliwin siya, habang binabantayan sila ni Nobunaga mula sa malayo at ibinubulong na dapat maging mas maingat si Kabani. Sa kabilang banda, nilapitan ni Tadamaro si Inogami at sinabing gusto niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang mga magulang, at ngayon ay handa na siyang marinig ang katotohanan. Kinaumagahan, pumunta silang lahat sa hometown ni Tadamaro para makipagkita sa kanyang tiyuhin na si Akiro. Sinabi ni Tadamaro na bago humiwalay sa kanyang ina ay dito siya nakatira, at pagkatapos nito ay lumipat siya sa kanyang tiyuhin sa Tokyo. Pagdating sa lungsod, nag-book si Inogami ng mga kwarto para sa kanila sa isang inn, at ang mga bata ay naglalakad sa loob ng souvenir shop para bumili ng mga gamit. Si Kabani ay nakatagpo ng isang lumang folklore storybook na nagsasabi tungkol sa alamat ni Avatar Aang. Interesado siya dito at sinabi ni Tadamaro na sikat na alamat iyon sa lugar na ito. Lahat sila ay binabasa ito, at nalaman na noong unang panahon ay may isang batang lalaki na nagngangalang Aang.
Isang araw, pagka-uwi niya mula sa kanyang trabaho, nakita niya ang isang malaking gagamba na dumaraan sa kanyang tumpok ng pagkain. Sa pagtingin doon, nagpasya siyang gawin ang gagawin ng parehong lalaki at maglakad palabas sa bahay na ngayon ay pag-aari ng gagamba, or hindi bababa sa iyon ang dapat niyang gawin. Ngunit sa halip, ang mabait na bata ay ipinimahagi ang kanyang pagkain sa gagamba at sinabing feel at home. Kinabukasan pagkagising niya, nakita niya ang kanyang silid na puno ng golden webs. Mula sa araw na iyon ay ipinagbili niya ang gintong seda at yumaman at namuhay ng maligaya magpakailanman. Sinabi ni Tadamaro na may mga kwentong ganyan sa lahat ng dako, at pagkatapos ay napansin niya ang isang batang may kulay rosas na buhok na nakatingin sa kanya mula sa pintuan ng shop. Sa sandaling iyon, pumasok si Inogami kasama si Akiro at sinabing nakatagpo niya siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan, at nagpasya silang lahat na maglakad sa kakahuyan sa tabi ng isang ilog upang maupo at makipag-usap sa isa't isa. Habang naglalakad, narinig ni Tadamaro ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan, ngunit sa tingin niya ay guni-guni niya lang ito. Umupo silang lahat, at ipinakilala ni Akiro ang kanyang sarili bilang isang iskolar na nagsasaliksik ng mga alamat, at nahanap ang katotohanang nakatago sa loob nila. Ibinunyag ni Tadamaro na sa kabila ng pagiging ganap na tao, alam ni Akiro ang tungkol sa pagkakaroon ng mga demonyo ngunit hindi siya masyadong nakikipag-ugnayan sa kanila upang hindi magdulot ng anumang gulo sa sinuman. Sinimulan ni Akiro ang panunukso kay Tadamaro ngunit sinabi niya na naroon sila upang marinig ang tungkol sa kanyang ina, at nagpapaliwanag siya sa pamamagitan ng pagkukwento. Ibinunyag niya na matagal na itong nangyari noong bata pa sila, at madalas silang magkatagkasama ang ama ng kanyang kuya Tadamaro. Noong panahong iyon, nagsasaliksik sila ng Legend of the Golden Webang at naglalakbay sa kagubatan upang makahanap ng mga pahiwatig. Noon nakatagpo nila ang ina ni Tadamaro na si Kayomi na isang demonyong gagamba. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Tadamaro na may mga bagay na itinatago niya sa kanya hanggang ngayon, pero ngayon na ang tamang oras para malaman niya ito. Kinuha ni Inogami ang iba pang mga bata at hinayaan si Tadamaro na makipag-usap sa kanyang tiyuhin. Maya-maya, lumabas si Tadamaro at nakipagkita sa kanila at ibinunyag na pareho silang nasawi. Nasawi ang kanyang ama bago siya isilang habang ang kanyang ina ay nagkasakit at pumanaw noong siya ay 5 taong gulang. Idinagdag niya na ang dahilan kung bakit maaaring hindi niya maalala ang lahat ng iyon, ay dahil talagang na-trauma siya matapos makita ang kanyang nasawi na katawan bilang isang bata. Sinusubukan niyang kumilos ng matigas at pinapanatili ang isang matigas na nakangiting mukha sa harap nila, ngunit nahuli ito ni Kabani at tinawag siya. Tinanong siya ni Inogami tungkol kay Akiro at lumabas upang tingnan siya, habang ang mga bata ay pumasok sa isang mainit na pampublikong paligan at nag-e-enjoy. Nag-iisip sila ng mga paraan para pasayahin si Tadamaro. Lumakad si Nobunaga kasama ang kanyang Excalibur na nakadisplay ng buo, at nagreklamo na dapat ay sinabihan nila siya bago umalis sa lungsod, at medyo matagal siyang nakarating sa kanila. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang mga tainga at buntot ng fox at nagulat si Tadamaro at Arina, na hindi pa nakakakilala sa kanya noon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na mukhang malungkot sila, kaya dapat silang lumabas at galugarin ang lugar at makakita ng mga alitaptap sa waterfront. Pagkatapos nito, lumabas silang lahat sa kakahuyan at tingnan ang mga alitaptap, at pinasalamatan ni Kabani si Nobunaga para sa mungkahi. Tinanong ni Nobunaga si Kabani kung hindi ba siya natutuwa na nasawi na ang mga magulang ni Tadamaro, dahil kapag nalaman niyang nasawi na ang kanyang mga magulang habang nabubuhay pa si Tadamaro, hindi niya ito mararamdaman ng tunay na kasiyahan para sa kanya. Pero sabi ni Kabani na hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya. Samantala, pumunta si Tadamaro sa isang nakakatakot na puno at nagsimulang mag-flashback mula sa kanyang pagkabata. Lumapit sa kanya sina Kabani at Nobunaga at tinanong kung ano ang iniisip niya, at bigla siyang tumakbo papunta sa kakahuyan. Tumakbo siya sa isang bato at pagkatapos ay tumawid sa isang maliit na batis ng tubig, kasunod ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Naaalala niya na noong bata pa siya, nakikipaglaro siya sa kanyang ina sa kakahuyan na ito, ngunit palagi itong lumalabas ng ilang oras upang makita ang kanyang tiyuhin para sa ilang trabaho. Palagi niya itong hinihintay, ngunit isang araw ay hindi na ito bumabalik, kaya nainip siya at sinundan siya upang makita kung saan siya nagpunta.
Sa kalaunan ay natagpuan niya ang isang maliit na gusali na nakatago sa loob ng kagubatan, at nang pumasok siya, nakita niya ang isang nakakatakot na tanawin ng kanyang ina na nakatali sa isang mesa sa ilalim ng isang mabangis na halimaw. Nagsimula siyang sumigaw at agad na bumagsak sa eksena. Nang maglaon, pagkagising niya, nasa kwarto siya ng kanyang tiyuhin, at sinabi niya sa kanya na nagkasakit ang kanyang ina sa trabaho, kaya dapat itong manatili ng mag-isa ng ilang oras bago ito gumaling. Sa loob ng maraming taon, nanirahan siya sa kanya nang hindi masyadong nag-iisip sa kanyang trabaho at kung ano ang ginagawa niya sa kanyang ina, sa takot na malaman ang isang malagim at masakit na katotohanan. Nakarating silang lahat sa gusali, at inihayag ni Nabonaga na mukhang isang artificial na lab ng pag-aanak, at nagkaroon ng mga alingaungaw at ulat sa nakaraan tungkol sa isang espesyal na sutla sa pagpapagaling, na maaaring magpagaling ng anuman at maging kapalit ng mga organo ng tao. Ang seda na ito ay ibinebenta sa merkado at nagmula sa mga hybrid ng tao at demonyo, ngunit ang impormasyon tungkol sa kaso ay tinakpan ni Inogami mga isang taon na ang nakalipas. Naaalala ni Tadamaro na iyon ang parehong oras nang sinabi sa kanya ni Inogami ang tungkol sa paghahanap sa kanyang mga magulang sa unang pagkakataon na tumanggi siyang pag-usapan ito. Sinabi ni Tadamaro na tapos na siya sa paghihintay, at ngayon ay maghihiganti siya sa kanyang tiyuhin sa pananakit sa kanyang ina. Sinabi niya na tatapusin niya siya at tinanong sila kung pipigilan siya, ngunit sinabi ni Kabani na hindi at nagtanong kung saan ililibing ang bangkay. Samantala, tinawag ni Inogami si Akiro at dinala siya sa kakahuyan upang makipag-usap. Inihayag niya na alam niya ang lahat tungkol sa kanyang pananaliksik, at siya ang nagpapanatili ng kanyang trabaho mula nang may publish sa lahat ng mga taon na ito. Nagalit si Akiro at nagtanong kung bakit niya ito ginawa, at nagsimulang ibunyag ang katotohanan tulad ng isang kontrabida sa mga anime. Ipinaliwanag niya na nang matagpuan nila ng kanyang kapatid si Kayomi, napagtanto nila na ang alamat tungkol sa gininto ang webang ay totoo, at ang mga gagamba sa likod nito ay talagang mga demonyong gagamba tulad ni Kayomi. Tila sapat na para sa kanyang kapatid na malaman ang katotohanan iyon, at 9 love pa nga ito sa kanya. Ngunit para sa kanya, gusto niya ang kapangyarihang iyon para sa kanyang sarili. Isang araw aksidenteng nahulog ang kanyang kapatid sa kakahuyan at nasawi, ngunit sa oras na iyon, si Kayomi ay buntis na kay Tadamaro. Maya-maya, dumating si Kayomi sa kanyang apartment kasama ang kanyang sanggol, na nagkaroon ng trangkaso. Ang mundo ng tao ay may madaling lunas para dito, ngunit sa Damanak World wala. Dinala niya ang sanggol sa isang ospital ng tao, at gumaling si Tadamaro. Ngunit sa oras na iyon, napagtanto ni Kayomi na gusto niyang palakihin ang kanyang anak bilang isang tao, ngunit napatunayang napakahirap para sa kanya bilang isang demonyo. Noon ay inalok siya nito ng proposal tungkol sa pagpatuloy sa kanyang mga eksperimento sa kanya kapalit ng pera, at masayang tinanggap ito ni Kayomi, at sinabing kaya niyang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Pagkatapos nito, nagsimula siyang mag-eksperimento sa kanya sa lahat ng uri ng mga nilalang mula sa kakahuyan, batay sa natuklasan na ang gininto ang webang ay dapat na produkto ng isang mutant. Doon siya natagpuan ng batang si Tadamaro sa isa sa mga eksperimento, at na-trauma siya nito, kaya inilayo niya siya kay Kayomi. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy ang mga eksperimento hanggang sa malapit nang masira si Kayomi, ngunit sa wakas ay nagawa niyang makabuo ng maalamat na gininto ang webang na maaaring gamutin ang anumang bagay, kabilang ang mga imposibleng sakit tulad ng matinding kakulangan sa sakit at depresyon. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, inilabas ni Inogami ang kanyang telepono at ibinunyag na ipinadala niya ang lahat ng ito kay Tadamaro, at sinabihan siyang gawin ang gusto niya. Ginagamit ni Tadamaro ang kanyang malagkit na sapot at hinayla si Akiro sa isang puno, at nagpas siyang tapusin siya hanggang masawi. Siya ay nagsimulang umiyak para sa kanyang buhay at nagtanong kay Inogami kung paano niya hahayaan ang mga bata na pumaslang ng mga tao, ngunit sinabi ni Inogami na ito ay kasing simple ng pagiging handa na pumaslang sa iyong sarili kung handa kang pumaslang ng iba. Sa sandaling iyon, lumabas si Arina mula sa kakahuyan na umiiyak na parang batang babae at tinanong sila kung saan sila nagpunta. Sinabi niya na ang kanilang mga telepono ay abala sa lahat ng oras na ito at ito ay madilim, at si Arina ay natakot na baka atakihin siya ng oso or isang bagay. Sinabihan siya ni Inogami na huminahon, at pagkatapos ay biglang napansin ang isang puting ahas na centipede na halimaw na lumabas mula sa kakahuyan mula sa kanyang likuran. Inatake niya ang kanyang ulo ngunit nakagat niya ang kanyang braso, at nagsimula itong tumubo ng lila na may lason.
Hinawakan niya si Arina at tumakbo ng mas malalim sa kagubatan, habang ang iba ay napapalibutan ng daan-daang puting spider na pinaghalong halimaw. Nagtataka si Tadamaro kung ano sila, at sinasabi ni Akiro na sila ay kanyang mga kapatid at ang mga nabigong resulta ng kanyang mga eksperimento sa kanyang ina. Pinutol ng isa sa mga halimaw ang kanyang sutla at dahan-dahan siyang pinababa, at inihayag ni Akiro na silang lahat ay medyo matalino at talagang masunurin sa kanya, habang naaalala nila ang mga salitang narinig nila mula sa kanilang ina sa paulit-ulit niyang mga eksperimento. Sa pamamagitan nito, ang lahat ng mga halimaw ay bumuka ang kanilang mga bibig at nagsimulang gayahin ang mga salita sa boses ni Kiyomi, na sinasabi ang pangalan ni Tadamaro at sinasabi sa kanya na mahal kita. Nang makita ang lahat ng ito, sinimulan ni Tadamaro na alalahanin ang kanyang ina at napaluha habang nakaluhod siya at nawawalan ng gana na lumaban. Pinupuri siya ni Nobunaga dahil sa magandang laban at tinanong niya si Kabani kung ano ang gusto niyang gawin kung siya ay magalit. Sa kabilang banda, nasa Super Saiyan God mode na si Kabani at sinabihan siyang tumahimik. Pagkatapos ay lumakad siya patungo kay Tadamaro, at tinanong siya kung gusto niyang gawin niya ang anumang bagay tungkol sa sitwasyong ito. Hinawakan ni Tadamaro ang kanyang braso at hiniling na tulungan siya, habang patuloy na umiiyak. Dahil doon, napupunta sa Super Saiyan mode si Kabani at sinimulang tapusin ang mga halimaw sa kaliwa at kanan, habang hinahayaan si Nobunaga na makitungo rin sa ilan. Samantala, napapalibutan din sina Inogami at Arina ng isang grupo ng mga halimaw, at hiniling ni Inogami kay Arina na i-freeze ang kanyang braso upang pigilan ang pagkalat ng lason. Sa sandaling iyon, ang babaeng may kulay rosas na buhok mula kanina ay lumabas ng kagubatan at sinabihan ang mga halimaw na magdahan-dahan at pinatigil sila. Sinabi niya na kailangan muna nilang pagalingin ang kanyang braso at hiniling na sundan siya, at magmadali bago siya mapansin ni Akiro. Dinala niya sila sa isang bukal at sinabi na ang tubig nito ay may mga espesyal na katangian ng pagpapagaling, at ginagamit ito ng mga demonyong nagkakasakit upang pagalingin ang kanilang mga sarili, kaya naisip niya na maaaring gumana rin ito sa lason. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niya ang kanilang tulong sa pagkumbinsi kay Kabani at sa iba pa na huwag tapusin si Akiro, hanggang sa makuha niya ang kanyang mga sagot mula sa kanya at lumakad pabalik sa kanila. Sa kabilang banda, tapos na si Kabani sa tungkulin sa paglilinis at lumapit kay Akiro ng dahan-dahan habang pinapagaling ang kanyang naputol na braso. Hinawakan niya siya sa kanyang kwelyo at itinapon siya patungo kay Tadamaro, at tinanong siya kung gusto niyang tapusin ang basurang ito sa kanyang sarili or gawin na lang ito para sa kanya. Tumayo si Tadamaro at humingi ng tawad sa ginawa niyang pagdumi sa kanyang mga kamay para sa kanyang kapakanan, at sinabing siya mismo ang haharap kay Akiro. Sa sandaling iyon, dumating ang babaeng may kulay rosas na buhok sa eksena kasama sina Inogami at Arina, at hiniling sa kanila na huwag siyang tapusin. Tinatawag siya ni Akiro sa kanyang pangalan, Ayana, at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabi ni Ayana sa kanya na tumahimik at alisin ang pag-iinarte. Pagkatapos ay hiniling ni Ayana sa kanya na sabihin sa kanya kung saan niya itinago ang kako na nilikha niya, at nagsimula itong ngumiti, na sinasabi na kung hindi niya sasabihin sa kanila ang tungkol dito, hindi siya nito tatapusin. Nagtataka si Tadamaro kung bakit ganoon na lamang ang pag-iisip ni Akiro tungkol dito, at iniisip kung mahalaga ba talaga ito sa kanya. Sa wakas siya ay dumating sa konklusyon na siya ay dapat na ang resulta ng kanyang mahalagang pananaliksik, at nagpa siya na makinig sa kanya. Sa sandaling iyon, lumakad si Inogami at nag-aalok na ibigay ang kanyang mga serbisyo bilang isang detective, at sinabi na hahanapin niya ang kakon para sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mukha ni Akiro at tinawagan si Florendo pabalik sa bahay, at hiniling sa kanya na gawin ang kanyang malaking salamangka sa utak at sabihin sa kanya kung saan siya nakapagtago ng isang Himani Z kakon. Tinitingnan ni Florendo ang data na kinokolekta nila tungkol kay Akiro mula noong bago niya simulan ang kanyang pananaliksik, at itinuro ang 4 na lokasyon at sinabing ang bukal ng tubig ang pinakamalamang na lokasyon. Nang marinig ito, nagsimulang tumakbo sina Ayana at Tadamaro patungo sa lugar, at nagsimulang maglakad si Ayana sa loob ng spring, ngunit pinigilan siya ni Tadamaro at sinabing sa halip ay pupunta siya. Pagkatapos ay sumisid siya sa kailaliman ng bukal. Natagpuan niya ang kanyang ina na nakahiga na walang malay, selyadong sa loob ng kakon ng kulay rosas na seda. Pagkatapos ay inatake siya ng isa pa niyang kapatid, ngunit agad niya itong pinapaslang.
Nakaahon na sa tubig si Tadamaro, at ang batang babae ay nagsimulang umiyak at sinabi na ang kanilang ina ay buhay dahil siya ang gininto ang webang, at sinubukan niyang iligtas ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagbabalot sa kanya ng kanyang nakapagpapagaling na seda. Hindi nagtagal, dumating ang lahat sa eksena, at nalaman nilang buhay din si Kayomi. Sinabi ni Nobunaga na walang dahilan para tapusin ni Akiro si Kayomi, dahil tiniyak niya na panatilihing kontrolado pati na rin ang paraan para makagawa siya ng mga Golden Webang monsters. Pagkatapos ay pinatumba ni Tadamaro si Akiro sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya, at sinabi kay Inogami na kailangan nilang ilipat ang kanyang ina sa mas ligtas na lugar. Nagpasya silang dalhin siya sa kotse at bumalik sa Tokyo. Tinanong ni Kabani si Tadamaro tungkol sa kung ano ang gusto niyang gawin kay Akiro, at sinabi niyang susunugan niya ang lahat ng kanyang trabaho. Sa pagtira sa kanya sa loob ng maraming taon, alam niya na ang hindi may publish na kanyang trabaho at makilala ng sino man ay mas masahol pa kaysa masawi para sa kanya. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay bumalik sa Tokyo, habang si Nobunaga ay nagpasya na sunugin si Akiro dahil sa kanyang ginawa. Bumalik sa Tokyo, dinala sila ni Inogami sa isang espesyal na klinika na pinamamahalaan ng isang taong kilala niya, at kumatok sila sa pintuan sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi niya na ito ay negosyo ng demonyo, at isang maikling matandang lola ang nagbukas ng pinto at pinapasok sila sa loob. Tinawag siya ni Inogami na Lola Wana at hiniling sa kanya na gamutin si Kayomi, at ibinunyag na si Lola Wana ay ganap na tao, at siya ay isang doktor ng hayop. Sa kabuuan ng kanyang buhay, marami na rin siyang naligtas na demonyong hayop, at iyon ang dahilan kung bakit alam niya ang kanilang pag-iral. Para sa kanya, lahat ng buhay ay sulit na iligtas, kaya hindi siya nagtatangi. Hinahayaan niya silang lahat na manatili ng magdamag at sinabing si Kayomi ay ganap na malusog, at ang kanyang pagkawala ng malay ay tila sapilitan sa sarili dahil sa ilang psikolohikal na trauma. Sinabi niya na gagaling siya kaagad sa pamamagitan ng ilang gamot, at sinabihan silang huwag mag-alala. Ang lahat ay natutulog habang si Tadamaro ay nananatili sa tabi ni Kayomi at nakikipag-usap din kay Ayana na nag-iisip kung dapat pa ba siyang pumasok dahil sa asensya, siya ay katulad ng lahat ng mga halimaw na napaslang nila sa kagubatan. Napansin siya ni Tadamaro na nakatayo sa labas ng pinto, at pinapasok siya at sinabi na dapat niyang hawakan ang kanyang kamay dahil siya rin ang kanyang ina. Tinanong niya siya kung bakit hindi niya siya pinapaslang tulad ng ibang mga halimaw, at sinabi ni Tadamaro na ito ay dahil ang kanilang ina ay buhay dahil sa kanya, at siya ang nag-aalaga sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Ayana at nagtanong kung okay lang ba sa kanya na tawagin din ang kanyang ina at ito ay kanyang kuya. Hindi nagtagal, nagising din si Kayomi, at niyakap niya ang dalawa niyang anak at tinawag sila sa kanilang mga pangalan. Pagkatapos niyang magising, nagpasya si Tadamaro na manatili hanggang sa ganap na gumaling ang kanyang ina. May pamilya na rin siya at kailangan niyang isipin ang kanyang buhay dahil siguradong hindi sila mabubuhay sa kanyang mga kita. Kaya lang, lumipas ang isang buong linggo, sobrang nami-miss siya ni Kabani at Arina. Isang araw, sinabi ni Inogami na may misyon siya para sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, pumasok si Tadamaro at sinabing walang nagsalita tungkol sa kanyang pag-alis sa ahensya, at hindi siya titigil hanggat hindi niya natutupad ang kanyang pangako kay Kabani na hahanapin ang kanyang mga magulang. Biglang pumasok din si Ayana, at sinabi ni Tadamaro na lumabas ang mama nila ngayon, kaya iniwan niya si Ayana sa kanyang pangangalaga. Nagsimula siyang maglakad sa opisina at nakipagkita kay Inogami, at sinabing mayroon din siyang sariling ulat na gagawin din. Sinabi ni Ayana na nagpasya siyang magtrabaho kasama si Lola sa klinika kung saan ibibigay niya ang kanyang mga serbisyong medikal sa mga demonyo, kaya gusto niyang magsulat ito ng magandang kontrata para sa kanya upang maitayo ang kanyang negosyo. Si Inogami ay nagsusulat dito, at si Tadamaro ay nagsimulang magreklamo na siya ay isang 8 taong gulang lamang at hindi siya maaaring magsimula ng isang negosyo ng maaga. Hiniling niya kay Kabani na kausapin siya tungkol dito, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya ito kailangang gawin kung mas malaki ang kita ng kanyang kapatid. Sinabi rin ni Kabani na kung siya ay may tamang kapangyarihan na gawin ito, kung gayon walang saysay na pigilan siya na gawin ito. Nang marinig ito, sinabi ni Ayana na tama siya sa punto at napanood niya rin itong lumaban sa kagubatan, at gusto niya ang kanyang iniisip. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung mayroon siyang kasintahan at sinabihan siyang lumabas kasama niya at sinabi niyang okay.
Nang marinig sila, nagulat sina Tadamaro at Arina, at nang malaman niya na ang kanyang matalik na kaibigan ay lumalabas kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, siya ay nahimatay sa lupa. Sa sandaling iyon, pumasok si Katara at humiling kay Kabani na makipag-away sa kanya dahil lumakas na siya ngayon. Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Ayane na nakayakap sa kanya, at agad itong nagseselos sa kanya. Habang pareho silang nakatitig sa isa't isa, tinanong ni Inogami kung maaari silang mag-meeting ngayon at ipaliwanag ang kanilang misyon. Kamakailan, may mga ulat ng mga kababaihan na malubhang nasugatan ang kanilang mga mukha sa Harajuku. Sinabi niya na habang ang balitang ito ay hindi pampubliko, ito ay malamang nagawa ng isang demonyo na kanilang pinupunit ang buong mukha na kasama ang tainga, ilong at lahat. Habang bagsak sina Tadamaro at Arina dahil sa gulat at takot, sinabi ni Ayane na sasama siya kay Kabani, at sinabi ni Katara na pupunta rin siya at babantayan sila. Pumunta sila sa Harajuku at hinarang ng isang pulis. Sinubukan ni Katara na ipakita ang kanyang awtoridad sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay mula sa departamento ng pulisya, ngunit hindi siya pinapansin ng pulis at sinabihan siyang pumunta sa ibang lugar. Pagkatapos nito, sinabi ni Kabani na siya ay mula sa ahensya ng detective, at pinapasok sila ng pulis at sinabing nabalitaan siya. Pagdating sa loob, sinabi ni Kabani na medyo makapal ang demon accent dito, ibig sabihin ay nasa malapit lang ang salarin, at nagsimulang maglakad si Katara sa harapan. Sinabi ni Kabani na ang lahat ng mga biktima sa ngayon ay mga babae, kaya dapat siyang manguna, ngunit si Katara ay nagalit at sinabihan siyang isipin ang kanyang sariling negosyo. Pero kapag lumayo si Kabani kasama si Ayane, talagang nalulungkot siya at hindi alam kung ano ang gagawin sa nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, isang espiritong demonyo ang lumapit sa kanya at nag-alok na tulungan siya, at pinuntahan si Ayane at hinayla siya pataas sa kanyang buhok. Sinuntok ni Kabani ang demonyo at iniligtas si Ayane, at ipinakita ang kanyang sarili na siya ang may kasalanan sa likod ng insidente at sinabing umibig siya sa isang gwapong lalaki sa kabilang kalye. Ngunit bilang isang espiritu ay walang tumitingin sa kanya, kaya't napagpasyahan niyang hadlangan ang mga mukha ng magagandang babae upang magmukhang kaakit-akit, ngunit ang lahat ay nag-backfire. Sinabi ni Kabani na ang pag-ibig ay tungkol sa pagbibigay sa iba, hindi pagkuha mula sa kanila, at ang espiritu ay nagtatanong sa kanya kung ano ang alam niya tungkol sa pag-ibig dahil hindi man lang niya matrato ang babaeng nasa tabi niya ng tama, na tumutukoy kay Katara. Bumaling sila kay Katara at tinanong siya kung ano ang nangyari, at ipinakita niya ang kanyang sarili na talagang galit at sinabi na kadalasan ay napakasaya niya kapag kasama si Kabani, ngunit dahil kay Ayane hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba sa kanyang sarili at sinusubukang atakihin siya. Ngunit iniligtas siya ni Kabani, at tumakbo si Katara palayo sa parke. Pagkatapos nito, tinulungan ni Ayane ang espiritu sa pamamagitan ng pagbabalot sa kanya ng kanyang seda at pagbibigay sa kanya ng magandang figure, at naglakad sila pauwi. Iniulat ni Kabani na natapos ni Ayane ang misyon ng mag-isa, at binigyan niya ito ng kiss sa kanyang pisngi, at hinimatay si Tadamaro sa muling pagtatanong sa kanya kung papayag ba siya kung magpasya siyang pakasalan si Kabani. Kapag wala na siya, pumunta si Kabani sa parke at inalog-alog ang puno para mahulog ang paborito niyang fox. Inaaliw niya ito, at muli nitong pinasaya si Katara, at sinabi niyang sa buong buhay niya ay gusto niyang maging numero uno at ngayon ay gusto na rin niyang maging numero uno niya, at sinabihan siya ni Kabani ng good luck dahil hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kinaumagahan, pumasok si Ayane para makipagkita kay Kabani, at dumating din si Katara sa tamang oras para humingi ng away sa kanya. Hiniling sa kanya ni Arina na magpasya minsan at magpakailanman kung sino ang magiging manliligaw niya, at sinabi ni Kabani being Kabani na kung sinong magiging lover ito, tinutukoy si Inogami na natutunan niya mula sa insidente ng demonyong pusa, na ikinagulat ng lahat. Sa kabilang banda, lumabas na si Inogami upang tulungan si Kayomi na ilibing ang mga katawan ng lahat ng halimaw niyang anak na nasawi sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa Tokyo ang kuya ni Arina na si Johnny. Ipinanganak sina Arina at Johnny sa isang nayon ng nyebe sa mga bundok ng Amori. Ang kanilang nayon ay may kabuuang populasyon na 200 kababaihan, at 11 bawat daang taon, isang lalaki ang isisilang. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay ipinanganak ang 2 magkapatid, at ang nakatatanda ay pinili bilang pinuno ng nayon. Sa katotohanan, kontrolado ng mga kababaihan ang lahat mula sa politika hanggang sa mga karapatan sa pangangaso sa nayon.
Ang kasaysayan ng nayon ay nagsalita tungkol sa isang espesyal na bato na tinatawag na nullstone na pinananatiling ligtas sa itaas ng tuktok sa isang shrine na matatagpuan malapit sa nayon. Sinasabing ang nayon ay itinayo upang protektahan ang mismong bato, at sa paglipas ng mga taon, naging tungkulin na pangalagaan ang mga taga-nayon at magtagumpay bilang bagong pinuno. Ngunit sa kanyang paglaki, nakita niya ang tiwaling kalikasan ng nayon na gustong panatilihin ang kapangyarihan para sa kanilang sarili, at nagpas siyang tumakas kasama ang kanyang kapatid. Nakipagkasundo siya sa mga babae ng nayon na siya ang gaganap sa tungkulin ng pinuno kung pakakawalan nila ang kanyang kapatid, at ginawa nila ito ngunit pagkatapos ay sinundan siya ng mga asasin sa sandaling umalis siya. Nang marinig ang tungkol dito, tumakbo si Johnny sa shrine at ginagamit ang kapangyarihan ng bato para alisin ang buong nayon sa mukha ng planeta, at pagkatapos ay nagsimulang maglakad pababa upang hanapin ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda, si Arina ay iniligtas ng ilang taong manlalakbay na nagdala sa kanya sa Tokyo, at siya ay nakatira kasama si Inogami mula noon. Para mahanap ang kanyang kapatid ngayon, nakarating na rin si Johnny sa Tokyo at naghahanap ng impormasyon tungkol kay Inogami at Arina. Samantala, si Arina ay tumutulong sa opisina gaya ng dati sa pamamagitan ng pagiging malamaya at walang silbi, at gumagawa ng mas maraming trabaho para sa kanila sa pamamagitan ng paggulo ng mga bagay-bagay. Pinagalitan siya ni Tadamaro at Kobani at sinahina siyang walang naitutulong, at ito ay talagang nakakalungkot sa kanya. Natapos din niya ang pagpunit ng kanyang stuffed toy na ipinangalan sa kanyang kapatid, ngunit inayos ito ni Florendo at nagdagdag din ng ilang mga upgrade dito. Nalungkot at nadudurog ang puso, nag-iwan ng tala si Arina at tumakbo paalis ng opisina pagkatapos mag-impake ng kanyang mga gamit. Habang naglalakad palayo, naabutan niya ang kanyang kuya, at sa wakas ay nagkaroon sila ng reunion. Tinanong ni Johnny sa lalong madaling panahon kung hindi siya tumutuloy sa isang lalaking nagngangalang Inogami, at sinabi ni Arina na siya noon ngunit ngayon ay umalis na siya sa lugar dahil hindi siya kailangan doon. Sina Akina at Johnny ay nagsimulang maglakad palabas ng lungsod ng magkasama. Siya ay tila kakaibang may cold attitude kahit para sa isang demonyo ng nyebe, ngunit hindi ito pinapansin ni Arina dahil siya ay masyadong masaya na sa wakas ay kasama ang kanyang kapatid. Sa labas ng lungsod, tinanong ni Johnny si Arina kung anong uri ng bahay ang gusto niya at pagkatapos ay gumawa ng isang napakalaking kastilyo ayon sa kanyang kahilingan. Pagkatapos ay pumasok siya at nilagyan ito ng mga kasangkapang gawa sa yelo at tinanong siya kung may iba pa siyang gusto. Nagpa siya si Arina na kumuha ng ilang mga larawan, ngunit kinuha ni Johnny ang kanyang telepono at sinira ito gamit ang kanyang paa. Sinabi niya na kukuha siya ng pagkain para sa kanila ngayon, at pagkatapos ay maglalakad palabas at ikinulong si Arina sa loob ng kastilyo gamit ang kanyang kapangyarihan ng yelo. Samantala, nahihirapan si Kobani at Tadamaro sa opisina sa paggawa ng mga maliliit na gawaing ginagawa noon ni Arina. Nahihirapan sila sa lahat ng uri ng mga bagay at nag-aaway pa sa kanilang sarili. Dahil dito, napagtanto nila na hindi walang silbi si Arina at kailangan nila siya para hindi mag-away sa isa't isa. Dahil doon, pumayag silang dalawa na sunduin siya at kausapin si Inogami tungkol dito. Sumang-ayon si Inogami, ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng isang ulat tungkol sa isang napakalaking kastilyo ng yelo na nagpapakita sa labas ng bayan ng wala saan, at isang pulutong na bumubuo sa paligid nito. Nagmamadali silang lahat sa lokasyon at nakita nila si Johnny na naglalakad palabas ng kastilyo. Sinubukan niyang salakayin ang mga tao, ngunit inatake ni Inogami ang kanyang kamay at pinigilan siya. Tinanong siya ni Johnny kung sino siya, at sinabi niya na siya si Inogami at napansin niya ang nullstone na naka-embed sa kanyang katawan. Sinasabing ito ang kabaligtaran ng Lifestone kung saan kumakain ito ng lakas ng buhay ng gumagamit at binibigyan sila ng napakalaking kapangyarihan upang sirain ang lahat. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa ng isang demonyo mula sa Sioux Village dito, at sasabihin ni Johnny na hindi niya kailangang sagutin ang alinman sa kanyang mga tanong, ngunit dahil siya ang taong nag-alaga sa kanyang nakababatang kapatid, nagpasalamat siya. Kinumpirma ni Tadamaro kung siya ang kapatid ni Arina at tinanong kung nasaan siya, at tinanong sila ni Johnny kung sino sila sa kanya. Sinabi nila na sila ay kanyang mga kaibigan, at kaya nagpasya siyang i-freeze ang mga ito at dalhin sila sa loob upang kumilos bilang dekorasyon para sa kastilyo. Samantala, nalaman ni Arina na ang kanyang stuffed toy ay may built-in na projector at internet connection at ginagamit ito para i-update ang kanyang Instagram profile.
Matapos talunin si Inogami at ang iba pa, gumawa si Johnny ng paligan at kama para kay Arina at tinawag siya sa ibaba upang tingnan ito. Masayang bumaba si Arina ngunit napaluhod siya nang makita niya ang mga malamig na estatwa ng kanyang mga kaibigan, at tinanong ang kanyang kapatid kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Tinanong siya ng kanyang kapatid kung mabuti na ba ang kanyang pakiramdam, at lumabas siya para kumuha ng mint mula sa kanya. Habang wala siya, nagsalita ang stuffed toy at sinabi kay Arina na hindi sila nasawi at kakailanganin nila ng asin para matuno ang mga ito. Hinihiling din ito na ilagay sa pagitan ng mga estatwa upang mapainit niya ang mga ito gamit ang kanyang mekanikal na enerhiya. Sinabi ni Arina sa kanyang kapatid na kailangan niya ng asin para sa kanyang pangangalaga sa balat at si Johnny ay nag-walk out, ikinulong siya sa loob kapag wala na siya. Nagawa ni Kabani na lumabas sa yelo sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang katawan, at pagkatapos ay muling buuin ito. Sinabi niya na pupunta siya at aawayin si Johnny, at hiniling kay Arina na bumalik sa opisina bilang paghingi ng tawad sa pagtawag sa kanya ng isang taong walang naitutulong. Ngunit alam ni Arina na masyadong malakas ang kanyang kapatid at ayaw niyang masaktan ang sino man sa kanila, kaya't gumawa siya ng isang aksyon sa harap ni Kabani, at malapit nang bumalik ang kanyang kapatid na may dalang asin. Sinabi niya na tapos na siya sa ahensya at sinabihan ang kanyang kapatid na iwanan ang mga taong ito dahil naiinip na siya sa kanila, at gustong manirahan malapit sa isang beach. Kapag wala na sila, nagsalita ang stuffed toy at sinabi kay Kabani ang totoong plano ng pagtunaw kay Inogami at Tadamaro gamit ang asin. Sinimulan itong gawin ni Kabani at biglang pumasok si Yoka mula sa front door. Tinanong niya si Kabani kung gusto niyang ibigay sa kanya ang kanyang life stone, at sinabi na ang null stone ay may kaugnayan din sa kanyang mga magulang. Biglang nagsimulang magsalita ang stuffed toy sa boses ni Inogami, at ipinaliwanag na ginagamit nito ang kanyang brainwaves at init ng katawan para ihatid ang mensaheng ito, at sinabihan si Kabani na sundan sina Arina at Johnny. Sinabi niya na hindi pa sila sasaktan ni Yoka kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito, at sabihin sa kanya na magmadali. Sa pamamagitan nito, nagsimulang tumakbo si Kabani sa mas malalim na kagubatan upang hanapin ang Snow Demon Brothers. Samantala, tinambangan ni Nobunaga si Johnny. Kinulong ni Johnny si Arina sa loob ng hole ng yelo, at nagsimulang makipaglaban kay Nobunaga na parang isang icebender. Naging Firefox mode si Nobunaga at ginagamit ang kanyang espesyal na diskarte, na ginaya ang Shadow Clones Jutsu, ngunit madaling nalagpasan ni Johnny ang lahat ng ito at inilalayo siya sa kanyang sarili. Nang may nagbabagang apoy at yelo, ang hamog ay nagsimulang bumuo sa lugar at si Johnny ay naging distracted sandali matapos marinig ang boses ni Arina. Ginagamit ni Nobunaga ang pagkakataong ito at sinubukang alisin ang null stone mula sa kanyang katawan, ngunit sa sandaling mahawakan niya ito, sinimulang sipsipin ang kanyang puwersa sa buhay at ang kanyang kamay ay nasugatan. Nagalit siya kay Yoka dahil ginagamit siya bilang decoy para subukan ang epekto ng null stone at isinumper siya. Ngunit pagkatapos ay nagpa siyang huminahon at isipin ang iyong mga pagpipilian upang kunin siya ng buhay. Sa sandaling iyon, inatake siya ni Johnny gamit ang ilang ice spear at halos makuha siya. Dumating si Kabani sa tamang oras upang sipin siya mula sa saklaw ng pag-atake. Nagpa siyang makipagtambalan sa kanya at nagsimula silang mag-isip ng isang planong patumbahin si Johnny. Sinabi ni Nobunaga na imposible para sa kanila na makalapit sa kanya nang hindi nagyayelo, ngunit maaaring may paraan lamang para gawin itong posible ni Kabani. Pagkatapos ay sinunog niya siya, at ginagamit ito ni Kabani bilang sandata upang labanan ang mga ginagamit na kapangyarihan ng malamig na yelo. Ang labanan ay nagpatuloy ng medyo matagal hanggang sa si Kabani ay naging nasusunog na mga buto, ngunit ang sobrang paggamit ng kapangyarihan ng null stone ay sumipsip ng halos lahat ng life force ni Johnny at siya ay nagsimulang gumuho. Nagawa ni Arina na makatakas sa kanyang kulungan at sinubukang bunutin ang bato mula sa kanyang kapatid. Kapag hinawakan niya ito, lahat ng madilim na alaala tungkol sa kasaysayan ng kanyang kapatid ay sumugod sa kanyang utak at nagsimula siyang umiyak. Pero si Kabani ay humarap at sinabi na tutulong din siya at iluluwa ang life stone sa null stone, at pareho silang nagsasama at naging iisa, at iyon ang kailangan para moalang ng bisa ang null stone. Nang mawala ang kapangyarihan ng null stone, gumuho ang kastilyo at bumalik din sa normal sina Inogami at Tadamaro.
Sinubukan ni Yoka na kunin ang bato para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng Tusong Tok no Jutsu, ngunit dumating si Inogami sa tamang oras para paalalahanan siyang wag itong kunin, at ibinalik ang bato kay Kabani at Johnny. Pagkatapos nito, pumunta silang lahat sa klinika ni Lola Wana at ginagamot ni Ayana ang kanilang mga sugat, at lahat sila ay nakipag-usap kay Johnny at kay Arina. Pakiramdam ni Johnny ay may pananagutan siya sa lahat ng buhay na kinuha niya at sinaktan, at nagpas siyang danasin ang pasanin na ito ng mag-isa, ngunit si Arina ay lumaki ng ilang beses sa kanyang buhay at sinampal si Johnny sa kanyang mukha at sinabihan siyang ihinto ang pagiging isang sad boy, at umasa sa kanyang kaibigan tulad ng mga normal na tao. Nang maayos na iyon, tinanong siya ni Kabani kung may alam ba siya tungkol sa mga bato na ito dahil maaaring maging paraan ito para mahanap ang kanyang mga magulang, at tinatanong si Johnny kung alam niya ang tungkol sa insidente ng demonyo na Kimono Jihin. Ipinaliwanag ni Inogami na ang Kimono Jihin ay ang pangalan ng digmaan sa pagitan ng mga demonyo, at mga tao na nangyari 1,000 taon na ang nakalilipas at upang matiyak na hindi na ito mauulit, inilagay ng pinakamataas na baitang ng mga demonyo noong panahong iyon ang kanilang kapangyarihan sa mga bagay na ito, at ipinapasa ang mga ito sa kanilang mga inapu upang mapanatili silang kontrolado. Nangangahulugan nito na ang mga magulang ni Kabani ay maaaring mga pinuno ng isang malakas na klan ng demonyo, at sa kaalamang iyon maaari silang maghanap sa buong lupain upang makita kung saan sila nanggaling. Sa lahat ng desisyong iyon, sinabi ni Arina na sasamahan niya ang kanyang kapatid at pansamantalang umalis sa ahensya, habang sinabi ni Inogami kay Kabani na mayroon na silang lead sa kanyang mga magulang kaya maglalakbay din sila upang makahanap ng higit pang mga pahiwatig tungkol sa kanila. Naiwan si Tadamaro kasama ang kanyang ina at kapatid na babae, at sinabi na siya na ang bahala sa opisina habang wala sila at bumabati kay Kabani ng good luck. Sa kabilang banda, nagpa siya si Yoka na gamitin si Katara laban kay Kabani at binigyan siya ng misyon na makuha ang puso ni Kabani at makuha ang Life Stone at Null Stone mula sa kanya. Bago sila umalis, nagtanong si Kabani kung maaari siyang dumaan sa parke upang salubungin si Katara at agad na lumabas si Katara mula sa likod ng gusali, at sinabing sasama rin siya sa kanila at nasa sabik. Tumingin si Inogami sa kanya at sinabi na alam niyang ipinadala siya ni Yoka na may pinaplano sa kanyang isipan.